Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2601 ay walang kahulugan. Kalimutan mo na, nasa lugar ni Yun Yao, ngumiti si Ling Yue ng mapang-akit. Tumingin si Xiao Ziner, at nangyari na inilabas ni Chu Yunyao ang parehong Barbarian God Pearl at katawan ni Ye Fan, ibig bang sabihin ay pumasok ang Primordial Spirit sa butil. Dali-dali itong kinuha ni Xiao Ziner at tumingin sa kaliwat kanan. Tingnan, dalhin ito sa iyong tainga at iling ito ng ilang beses upang makita kung mayroong anumang tunog. Nako, Ate Ziner, huwag kang magulo. Kung masyadong gumagalaw, ano ang mangyayari kay Kuya Ye Fan? Si Shi Lanyo ay balisa. Mukhang nanlumo si Xiao Ziner, ano ba, ano ang ginagawa ng lalaking ito? Halos mamatay na kayong lahat, hindi pa rin siya lumalabas. Ngayon ay talagang salamat kay Ziner na nakarating ka sa tamang oras, kung hindi ay nakapipinsala ang mga kahihinatnan, Fengyaing huminga ng malalim. Ziner, bakit ang bilis mo, Chuer? Sinabi ni Xiao Ziner, hintayin mong magsama-sama si Chuer, huli na ang lahat. Mabilis akong lumipad pagkatapos kong matanggap ang balita. Dahil makakabawi ako ng walang katapusan, kaya't maaari akong lumipad ng buong bilis sa lahat ng oras, at nasa likod pa rin si Chuer. Si Su Qingzhou ay maraming bagay na dapat harapin, kaya maaaring dumating siya mamaya, ngunit ipinadala niya sina Shu Lanteng at Ai Luoman. Patuloy akong tinatawag na Smelly Ye Fan, ngunit may nangyari sa aking asawa, kaya nababalisa pa rin ako, sabi ni Ling Yue na may mapaglarong ngiti. Namula ang mukha ni Xiao Ziner, no way. Pumunta ako dito sa lalong madaling panahon dahil sa sisterhood. Sino ang nagmamalasakit kung mabuhay o mamatay ang mabahong lalaking ito, hinding-hindi pa rin siya mamamatay. Pero, husband this time, paano kung hindi ka na talaga magising? Tumingin si Nayan Rujiao kay Ye Fan, na tila nauubusan ng langis, at napaluha. Natahimik ang lahat ng kababaihan, nakatingin kay Ye Fan, na ang lakas ng pag-iisip ay napakahina na halos hindi niya maramdaman, ang kanyang puso ay lumubog sa ilalim ng lambak. Kapag na-detox na ang lahat at bumalik sa kanilang mga posisyon sa lalong madaling panahon, pupunta ako at iset up muli ang Promise Universe Formation. Kahit ano paman, kailangan nating magtiyaga hanggang dulo, hanggat may hininga pa siya, hindi tayo maaaring pabayaan. Kung magising si Ye Fan sa oras na iyon, nalaman niyang hindi pa sapat ang oras at nawasak ang mundo, kung gayon ang kanyang mga pagsisikap ay maaaring mawalan ng saysay, sabi ni Ling Yue. Ang mga batang babae ay tumango at nagsimulang pagalingin ang kanilang mga sugat sa lalong madaling panahon. Makalipas ang kalahating araw, sunod-sunod na dumating sa templo sina Wu Yeshu, Shulan Pavilion at Ai Luoman. Kinuha ni Nabuki at Moren ang mga mananampalataya sa templo at naghiwa-hiwalay pansamantala, upang hindi na muling matarget ng Obsidian Legion. Dinala ng mga babae si Ye Fan at ang Barbarian God Pearl sa tiwangwang na mga bundok na natatakpan ng nyebe sa hilaga, nakakita ng kuweba at itinago ang mga ito. Tanging si Wu Yeshu, na magaling magtago, ang naiwan upang makipagkita kay Su Qingzhou at iba pa na maaaring dumating anumang oras sa templo. Sa mundo ng Barbarian Beads, si Ye Fan ay nawalan ng bilang, at ito ang unang pagkakataon na siya ay muling nabuhay. Pagkatapos ng paulit-ulit na pagsubok, pagkatapos ng pag-unawa, bigla niyang naramdaman na maaaring nasa maling direksyon ang iniisip niya mula pa noong una. Gaano man niya kontrolado ang puwersa ng pagkawatak-watek, o kung paano niya nawasak ang kapangyarihan ng Primordial, tila hindi ito sapat para maapektuhan ang Primordial Black Hole. Operasyon. Upang sirain ang itim na butas, ang kanyang kapangyarihan ay ganap na hindi magagawa ito. Ito ay halos isang imposibleng gawain. Kung ang tanging paraan upang magkaroon ng pagkakataon, ay ito. Naramdaman ni Ye Fan ang pagmamadali sa kanyang ulo. Sa totoo lang, kung ito ay pareho sa naisip niya, pagkatapos ay hiniling ni Chiu sa kanya na mag-isip, marahil ito ay totoo, it makes sense. Matapos iwasan ang Supreme Sword Intent minsan, ibinuka ni Ye Fan ang kanyang mga pakpak ng dragon sa black hole at nagsimulang tumakas muli. Nang maramdaman niyang malapit na ang timing, lumingon si Ye Fan. Crazy Dragon Blood Chi. Sa ibabaw ng quadruple disintegration, sinubukan ni Ye Fan ang kanyang makakaya na suntukin si Ji Xuanyuan. Sa sandaling ito, sinaksak din siya ni Ji Xuanyuan ng isang espada. Sa madilim na mundo, isang masalimuot na ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Ye Fan. Sa liblib na kuweba na natatakpan ng nyebe. Sa Promise Universe Array, isa pang kalahating buwan ang lumipas. Si Su Qingzhou ay pumunta rin dito, tinitingnan ng lalaki na ang katawan ay nagsisimula ng matuyo at halos mamatay, ang kanyang mukha ay nagyelo, at siya ay tahimik. Ang lahat ng kababaihan ay walang balak na magtanim, at tahimik na nakatayo. Ang Barbarian Pearl. Parang nasira. Napakadilim ng liwanag sa loob, hindi matukoy ang liwanag mula sa dalawang sulok, sabi ni Feng Yaoying. Qingzhou, mayroon bang paraan para palamigan ang iyong asawa gamit ang iyong xuanbing, ang pagyayelo ba ay magtatagal sa kanya? Tanong ni Xu Lingshan. Umiling si Su Qingzhou, walang silbi, ang pinakamalaking problema niya ay ang kanyang primordial spirit ay patuloy na humihina, at ang kanyang pisikal na katawan ay talagang pangalawa.
Oo, kung tama ang hula ng matanda, kailangang ubusin ng Sword God Your Excellency ang Yuan Shen upang mabuhay sa Barbarian God Pearl, ngunit kung magtagal ito, maubusan siya ng gasolina, buntong hininga si Ai Luoman. Napakalakas ng primordial spirit ng asawa ko, anong klaseng sitwasyon ang magpapahina sa primordial spirit ng asawa ko ng ganun kabilis? Hindi maipaliwanag na sabi ni Ning Zimo. Hanggat malapit ka sa isang karakter tulad ng Chiyu, hindi ito magiging madali, sabi ni Xiao Ziner, nakasandal sa pader na bato. Tahimik na isinulat ni Shu Lanteng ang salitang pagtitiis sa lupa. Lumingon si Su Qingzhou at sinabi kay Chu Yunyao, kailangan nating magplano para sa pinakamasama. Kung gagamitin natin ang mga materyales mula sa City of Innocence sa paggawa ng arka, gaano katagal ito? Ngumiti si Yao, akala ko may isip mo na magising ang lalaking ito. Palagi niyang hinahamon ang mga kaaway na halos hindi magagapi, at sa malaot madali ay kikitil ng buhay niya. Nakahanda ako sa pag-iisip. Kung hindi siya makalabas, kailangan nating ilagay ang Barbarian God Pearl at ang kanyang katawan sa arka. Hanggat may natitira pang kislap ng pag-asa, kahit na pumasok ako sa Primal Chaos Void para kanlungan at iwanan ang lahat, hindi ako magdadalawang isip na gawin iyon. Desididong sabi ni Su Qingzhou. Nagkibit balikat si Chu Yunyao, ang mga guhit ng disenyo ay nasa isip ko, at sa mga robot, ang pinakamaliit na arka ay maaaring itayo sa loob ng isang buwan. Then make it. Sabi ng isa. Ito ay mabuti. Sumang-ayon si Chu Yunyao. Gayunpaman, si Chu Yunyao ay natigilan sa isang iglap. Sa katunayan, lahat ng tao sa kuweba ay natigilan. Ang lahat ng mga mukha ay nagpakita ng kagalakan at pagkasabik. Nakita ko si Ye Fan na ngumisi, nakahiga sa lupa at nakangiti, at dinilat niya ang kanyang mga mata bago niya ito namalayan. Ang Barbarian God Pearl sa gilid ay ganap na nabasag sa sandaling ito, naging mga butil ng buhangin at nakakalat sa lupa. Asawa, ang iyong kamahalan na Sword God. Tiniis ni Su Qingzhou ang pamumula ng kanyang mga mata, at si Xiao Ziner ay umiyak habang nagmumura. Wuo! Kuya Ye Fan, tatakutin mo kami hanggang sa mamatay. Ano bang problema mo? Sinaksak ni na Shilanyo at Nayan Rujiao ang lalaki, umiiyak. Na may mahinang ngiti sa mukha ni Ye Fan, habang inaalo ang mga babae, sinabi niyang nagkasala, mukhang nakatulog ako ng ilang sandali. Sa panahong ito, hayaan mong mag-alala tungkol dito. Huwag kang mag-alala, muntik ka nang mamatay. Sabihin ko sa iyo, pinuprotektahan ka namin sa pagkakataong ito. Kung hindi, papatayin ka ng grupong Obsidian. Proud na sabi ni Xiao Ziner. Mapatla pa rin ang mukha ni Ye Fan, ngunit mabilis siyang gumaling, at sinabing may mapait na ngiti, oh. Salamat sa mga kababaihan, tiyak na babayaran ko ang iyong Nagel iligtas buhay na biyaya bilang toro at kabayo sa hinaharap. Ano bang problema mo, anong nangyari sa Barbarian Bead na ito? Tanong ni Su Qingzhou, pinunasan ang gilid ng kanyang mga mata. Mahabang kwento, bumalik muna tayo sa City of Innocence, at sasabihin ko sa iyo sa daan, sabi ni Ye Fan. Umupo si Ye Fan, ginalaw ang kanyang mga kalamnan at buto, at bumalik sa kanyang katawan. Nagkaroon ng malaking gap. Matapos gamitin ang katawan ni Chiyu sa mahabang panahon, tila nawalan siya ng lakas sa isang iglap. No wonder hindi niya magawa ang quadruple disintegration, masyadong malaki ang gap. Tila ang kapangyarihang pinagkadalubhasaan sa Barbarian God Orb ay talagang lubhang nabawasan sa katotohanan, at marami sa kanila ay hindi na magagamit. Kanina mo lang sinabi na gusto mong gumawa ng arka, totoo ba iyon? Tanong ni Chu Yunyao. Tumango si Ye Fan, bumuo ka ng arka at umalis sa daan pabalik. Sa ganitong paraan, makakapagsugal ako ng walang pag-aalinlangan. Pusta, ano gusto mo? Hindi mo gugustuhing makipag-duel kay Ye Xuanguang, hindi ba? Nagulat si Xiao Ziner. Kabanata 2602 Excuses. Duel. Mahiwagang ngumiti si Ye Fan, paano ito posible, siya ang susi sa pagliligtas sa mundong ito, paano ako magiging handa na patayin siya? Pagmamayabang, parang mapapatay mo siya, sabi ni Xiao Ziner. Sa totoo lang, baka hindi ko siya matalo kung babaguhin ko ang katawan ko, tumango si Ye Fan. Sandali lang, sinabi mo lang na siya ang susi sa pagliligtas sa mundo. Hindi ka ba sang-ayon sa plano ng kanyang kasuklam-suklam na mobile empire? Alam mo ba kung ilang tao ang napatay niya sa Honghuang kamakailan? Galit na sabi ni Shu Lingshan. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, hindi ko sinasadya, mali ang pagkakaintindi mo. Pagbalik ko sa City of Innocence, dahan-dahan kong sasabihin sa iyo. Nang makitang tatayo na si Ye Fan, sinabi ni Ai Luoman sa tabi niya, Your Excellency Sword God, maaari kang magpahinga sandali, huwag magmadali. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay at tumayo. Triple disintegration. Nasira ang aura. Pagkawatak-watik ng katawan ng espiritu at kaluluwa ng dragon. Pabilisin ang pagsipsip. Agad na maglagay ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya sa katawan. Kaagad, ang espiritu at enerhiya ni Ye Fan ay direktang umakyat sa tuktok, ganap na wala na sa mahinang kalagayan ngayon, at siya ay puno ng enerhiya. Ito. Nagulat ang lahat. Paano mo nagawa?
Medyo natigilan din si Xiao Ziner, ano ang mararamdaman nito sa kanyang walang katapusang paggaling. Napangiti si Ye Fan, natuto lang ako ng bago. Hindi ito big deal. Kung gusto mo, pwede kitang turuan mamaya. Brother Ye Fan, ito ang sinabi mo, dapat kong matutunan ito. Lumiwanag ang mga mata ni Wu Yekang, kulang siya sa katatagan, kung hindi ay hindi siya nagmamadaling bumalik sa templo, ang bilis niya ay hindi kasing bilis ng kay Xiao Ziner. Si Ye Fan ay natural na walang pakialam sa pagtuturo sa mga babae, ang pagkakawatak-watik ay hindi isang lihim. Ang susi ay hindi ang teoryang ito, ngunit ang patuloy na pagsubok at pangunawa. Ito ay isang bagay na dapat maunawaan, ngunit medyo iba ang aktwal na makabisado ito. Kung wala siyang virtual character ni Chi Yu para tulungan siyang makilala siya, at kung mayroon siyang kalaban na tulad ni Ji Xuanyuan na nagtutulak sa kanya sa kamatayan, maaaring nag-uumapo siya sa daan-daan o libu-libong taon, ngunit maaaring hindi niya gaanong makabisado. Ang paglinang sa bagay na ito, ang hirap ay walang tumpak na sagot. Mag-iiba ang mga ideya ng bawat isa, at iba ang sitwasyon. Ang pinakamahalagang bagay ay ang magkaroon ng pakiramdam. Matapos bumalik ang lahat sa ring, nagmamadaling bumalik si Ye Fan sa City of Innocence. Pagdating sa templo, unang nalaman ni Ye Fan ang tungkol sa kamakailang sitwasyon. Pagkatapos, kasama lamang ang mga pinagkakatiwalaang tao sa paligid, isang lihim na pagpupulong ang ginanap. Nang ibahagi ni Ye Fan ang kanyang nakita at narinig tungkol sa Barbarian God Pearl at sa ilan sa kanyang sariling mga iniisip, lahat ay nagulat. So, hindi mo alam, tama ba ang hula mo? Tanong ni Su Qingzhou. Mahigpit na sinabi ni Ye Fan, dapat naisip mo na ang pamamaraang ito sa huling sandali, ngunit nabigo siya. I guess may tatlong posibilidad. Ang una ay isang pansamantalang plano. Hindi pa talaga niya nasubukan. Pinugot ni Ji Xuanyuan ang ulo. Ang pangalawa ay hindi pumayag si Ji Xuanyuan, dahil kung matagumpay ang plano, walang nakakaalam kung ang baha ay mawawasak sa huli. Mula sa pananaw ni Ji Xuanyuan, ang baha ay mayroon pa ring 10,000 taon. Talagang hindi tama ang pagtaya ng lahat ng buhay ng maaga. Ang pangatlong posibilidad ay ang pinakamasama, at iyon ay pareho kaming mali ni Chiyo. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong gumawa ako ng isang modelo ng maaga upang makalkula. Tumayo si Chu Yunyao, inilagay ang kanyang mga kamay sa puting Amerikana, at sinabi, sabihin sa akin ang lahat ng mga parameter na may isip mo, at magsisimula akong magkalkula. Tumango si Ye Fan, bagaman kapaki-pakinabang ang pagkalkula na ito, maaaring hindi ito tumpak. Yunyao, ang pangunahing gawain mo ngayon ay gawin ang kaban para makatakas. Sa pagkakataong ito, magiging makasarili na naman ako, kayo ang mga taong pinakamamahal ko, mga kapatid ko sa dulo ng aking buhay. Anuman ang panghuling resulta, sana ay mabuhay kayong lahat. Pagdating ng panahon, dadalhin mo ang aking mga magulang, mga kapatid, at ang iba pang mga kumakain, pumunta sa magulong kawalan at magtago. Boss, we are so weak. In fact, hindi mo naman kami kailangang alagaan masyado. Kung magdadala ka ng librong lanting at mas mapoprotektahan ng iba ang hipag at ang iba pa, sabi ni Leviathan. Ngumiti si Ye Fan, maraming malalakas na tao, ngunit ang mga mapagkakatiwalaan ay ang pinakamahalaga. Ang ilang mga tao ay nasa parehong kampo sa amin ngayon dahil ako ay buhay, ngunit kung ako ay wala na, iyon ay hindi kinakailangan. L at Lao Xa, sasabihin ko sa kanila, kailangan mo lang maghanda. Ang nilalaman ng pagpupulong dito ngayon ay hindi maaaring ilabas, kung malalaman ni Ye Xuanguang, wala nang pagkakataon. Naiintindihan. Lahat. Tumango ng mataimtim. Mahina na sinabi ni Su Qingzhou, kung gayon, paano ang iyong sarili? Hindi ko naisip iyon, makakaligtas ka ba? Hindi mo naisip na maging pangalawang Chiyu. Ibinaba ni Ye Fan ang kanyang ulo at nag-isip sandali, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at same time na sinabi, asawa, ipinapangako ko sa iyo. Ito na ang huling pagkakataon. After this time, kung nabubuhay pa ako, hinding-hindi ko na kayo iiwan para sa kapakanan ng mundo. Talaga, namumula ang mga mata ni Su Qingzhou. Tumango si Ye Fan at nakangiting sinabi, naisip ko rin, napakalaki ng eroplano ng Teiso, paano ko talaga aalagaan ang bawat mundo, dapat na rin akong magretiro. Ito ay walang iba kundi ang mundong ito, na may kaugnayan sa atin, at si Chiyo ay gumugol ng labis na pagsisikap at nagturo sa akin ng maraming bagay. I can't take advantage of it, pero wala akong ginagawa. It's not your own choice, your own hard work, will you finally enter the Barbarian God Orb? Kung hindi mo kaya ang sarili mo, mamamatay ka talaga dito. Hindi sa ikaw ang pinili ni Chiyo, ito ang iyong mga step-by-step na pagpipilian. Makukuha mo ang mga bagay na ito sa bawat pagsusumikap. Dinala ka ng plano ni Chiyo sa bangin, at sinabi rin niya ang magagandang bagay para sa lalaking iyon, tama si Chu Yunyao, tanga ka talaga, galit na sabi ni Su Qingzhou. Napahiya si Ye Fan, tama siya, pero bakit ka napagalitan? Sa totoo lang, nag-ilusyon si Ye Fan nang makilala niya si Ye Wuya sa City of Innocence, na para bang bawat galaw niya ay isang piraso ng chess na pinaglalaroan.
Ngunit unti-unti, napagtanto niya, ang bawat pangunahing desisyon na ginawa niya ay siya mismo ang gumawa. Bumangon mula sa mga lumang pinuno, hakbang-hakbang hanggang ngayon, mayroon siyang bawat pagkakataon na piliin na mahulog sa kalaliman, o maging isang idle cloud wild crane, o ito ay kumakain at naghihintay na mamatay. Ngunit sa huli, pinili niyang hanapin ang sulok ni Chio, upang malutas ang misteryo, at umalis sa mundo nang hindi kinuha ang mga babae. Hindi siya pinilit ni Yewuya, hindi siya pinilit ni Chio, lahat ito ay mula sa kanyang puso. Sa susunod na mga araw, dinala ni Yefan si Chu Yunyao sa isang lugar na hindi nakatira, at sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan tulad ng disintegrasyon, nakolekta ng babae ang iba't ibang data. Ang data ay karaniwang naruroon, ngunit ang orihinal na black hole ang data ay maaari lamang gayahin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Sabi ni Chu Yunyao. Tumango si Yefan ng may pag-unawa, salamat sa iyong pagsusumikap, Xiao Yaoyao, may kailangan pa akong gawin. Gusto kong tingnan ito, pakiusap. Tungkol ba sa tatlong babae? Sabi ni Chu Yunyao gaya ng inaasahan. Paano mo nalaman? Natatakot ka na magalit si Su Qingzhou, kaya kailangan mong tanungin ako, sa palagay ko ay wala kahit isang minuto o higit pa para sa maliit na bagay sa iyong tiyan. Nakakahiya si Chu Yunyao. Ngumisi si Yefan, kung gayon. Maari kang tumulong, natatakot akong mabaliw si Qingzhou. Masasabi ko lang na gawin mo ang iyong makakaya, kung talagang umaasa kang makakaligtas sila mula sa mga kamay ni Su Qingzhou. Mas mabuting mamuhay ka ng mag-isa, kung hindi, tinatayang magiging biktima sila ng galit ni Su Qingzhou, sabi ni Chu Yunyao. Napalunok si Yefan sa kanyang lalamunan, hindi mo ba gusto na mabuhay lang ako, bakit nakakatakot ang sinasabi mo? Hindi kita tinakot, seryoso ako, ang iyong pag-iibigan sa kanila ay maaantala ang iyong paglilinang, kaya patay ka. Anong dahilan para pumatay, sabi ni Chu Yunyao. Nagdilim ang mukha ni Yefan, I see. I'll try my best. Kabanata 2630 tulala. Nang mag-set up si Ling Yue ng Infinite Universe Array, palihim ding sinimula ni Chu Yunyao ang paggawa ng arka sa loob. Ngayong wala masyadong tao sa City of Innocence, hindi na ito masyadong napapansin. Matapos maipaliwanag ni Yefan ang lahat ng uri ng mga bagay ng maayos, ikinulong niya ang kanyang sarili sa Gravity Training Chamber at sinimula ng huling yugto ng Sprint Training. Alam din niya na imposibleng maabot ang quadruple disintegration sa maikling panahon. Pagkatapos ng lahat, ang karagdagang likod, mas malaki ang agwat sa pagitan ng bawat pagkawatak-watek. Isa pa, wala siyang natural na kapangyarihan ni Chio, kaya medyo lumala ang talent niya. Ang tanging magagawa niya ay subukan ang kanyang makakaya at walang pagsisisi. Pagkatapos ng mahigit 2 buwan sa malaking formation, lumabas si Yefan sa gravity training cabin. Bagamat may oras pa siya, nagmamadaling dumating sina Ayer at Exi Lin Yuan sa City of Innocence kasama ang isang grupo ng mga tagasunod ng Odin Empire. Ang silid ng pagpupulong ng palasyo sa lungsod. Boss, ang Divine Court at ang Empire ay inookupahan na ng Obsidian Legion. Itong si Ye Xuanguang, upang mapabilis ang pag-unlad ng paggawa ng arka, ay malapit sa kabaliwan. Sinisi ni Exi Lin Yuan ang kanyang sarili, ito ay dahil tayo ay walang silbi, hindi tayo maaaring magpigil bago ang Doomsday Conference. Tinapik ni Yefan ang balikat ng matandang kapatid, hindi kita masisisi. Mayroon siyang daan-daang magulong kaharian sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kung pupunta ka sa iilan, hindi mo mapipigilan. Yefan, kamusta ang cultivation mo? Right. Nag-aalalang tanong ni El. Actually, ilang araw pang training, pero kulang pa ng ilang araw, hindi sapat para maapektuhan ang final battle. Dahil nakuha na ng Obsidian ang buong prehistoric land, kung maghihintay pa ako, lahat ay mamamatay. Ngumiti si Yefan, paano kung sabay tayong maghapunan, kumain ng masarap, at pagkatapos ay kumilos ayon sa plano? Hindi. Huminto si Su Qingzhou, gusto mong kumain, at pagkatapos ay mamatay ka pagkatapos ipaliwanag kung ano ang nangyari sa likod mo. Masyadong malas. Kung gusto mong hanapin si Ye Xuanguang, dumiretso ka lang, hindi ka namin makikita, hihintayin ka lang naming bumalik. Natigilan sandali ang ekspresyon ni Yefan, at pagkatapos ay ngumiti siya ng maluwag, magmumungkahi ako, dahil sinabi ito ng iyong asawa, pagkatapos ay huwag pagkatapos ng meeting, naglakad si Yefan papunta sa bakuran kung saan nakatira si Ye Wangto at ang kanyang asawa. Sila, hindi nagkita ng maraming araw. Ang mag-asawa, sina Ye Hang at Ye Wanqing ay sobrang nami sila, at tinanong si Yefan kung paano siya naghahanda kamakailan. Ganon din. Bagamat alam nila na si Yefan ay nagpasya na labanan si Ye Xuanguang, ang partikular na plano ay itinago pa rin sa kadiliman. Uminom lang ng alak si Yefan at ang pamilya at nag-chat saglit, at hayaan mo rin silang huwag mag-alala, sundin lang ang ayos ni Su Qingzhou. Anak, kahit alam ni nanay na marami kang tinatago sa amin, pero kung hindi mo sasabihin sa akin, hindi ka masisisi ni nanay. Isa lang ang hiling ni nanay, kailangan mong bumalik ng buhay, okay. Hindi pa niyayakap ni nanay ang apo niya. Sabi ni Jisoo na may pulang mata. Si Yefan ay may halo-halong damdamin, wala siyang init ng pamilya mula pagkabata, bagamat ang kanyang biolohikal na ina na si Niewuyo ay natagpuan siyang muli at nakabawi sa ilang pagmamahal ng ina.
Gayunpaman, talagang nagbigay ito sa kanya ng pakiramdam ng pamilya. Oo, ngunit ito ay ang pamilya ng Marquis ng Zenbei. Pataas. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Efan kung paano siya at ang orihinal na maliit na Marquis ay pinalitan, o hindi talaga, hindi niya naiintindihan. Ano ang mahalaga? Pakiramdam niya ay totoo ang kanyang panloob na damdamin. Kuya, ako ang pinaka-nasaktan mo mula noong bata ka. Hindi mo maaaring iwan si Chinger na mag-isa. Pinipigilan din ni Ye Wanqing ang kanyang mga luha at niyakap si Ye Wanqing. Fan. Tinapik ni Efan ang ulo ng kanyang kapatid at nakangiting sinabi, huwag gumawa ng ganoong buhay at kamatayang paghihiwalay, talagang hindi ako sigurado, at hindi ako mamamatay ng walang kabuluhan. Matigas na sinabi ni Ye Wangto, huwag kang magsalita ng iba, sa pag-iisip na may naghihintay pa sa iyo sa bahay, mag-ingat ka. Tumango si Ye Fan, at pagkatapos ng kaunting ginhawa, lumabas siya ng bakuran. Hanggang sa laboratorio ni Chu Yunyao. Ang modelo na dati ng hiniling ni Ye Fan sa babae na idisenyo at kalkulahin ay natapos na. Sa pagtingin sa isang modelo na lumabas sa hologram, hindi tinanong ni Ye Fan ang babae kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagkakataong ito, ngunit seryoso itong tiningnan. Sa mga tuntunin ng impluensya, ang komplikadong komposisyon at mga parameter ay nakasisilaw. Tumingin si Chu Yunyao sa lalaki na may komplikadong mga mata, naiintindihan mo. Natahimik sandali si Ye Fan, pagkatapos ay nagsabi, mayroon lang akong isa sa 10,000 pagkakataon, tama ba? Alam kong naglalaro ka noon, sa tuwing tatanungin mo ako, sinasadya yon, di ba? Malamig na bamantong hininga si Chu Yunyao. Lumingon si Ye Fan at ngumiti, gusto ko ang tono ng boses mo kapag tinatawag mo akong tanga, napaka-cute. Saglit na natigilan si Chu Yunyao, at iniwas ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay namumula, idiot. Alam mo bang isa ito sa 10,000, gusto mo pa bang mamatay? Ang teorya ay ang teorya, at hindi sa akin na isakatuparan ito sa huli, sabi ni Ye. Nagkibit balikat ang Fan, hindi naman sa hindi ako nakalaban ng isang labanan na may mababang rate ng panalo. Huminga ng malalim si Chu Yunyao, sa totoo lang. Sa kalagitnaan ng mga salita, umiling muli ang babae. Anong mali? Ayos lang. Ano ang sitwasyon? Si Xiao Yaoyao ay nag-aalangan pa ring magsalita. Nakaramdam ng kakaiba si Ye Fan. Kumunot ang noo ni Chu Yunyao, okay lang kung okay lang, wala nang iba. Sige, gagawa ako ng huling system matching test ng ARC. Niyakap ni Ye Fan ang baywang ng babae mula sa likod. Ayos ka lang pero gusto kong may mangyari ulit sa'yo. Pagkatapos ng snowstorm, umalis si Ye Fan mula sa City of Innocence. Bagamat may isang buwan pa bago ang Doomsday Conference, ayaw na niyang maghintay pa. Araw-araw, ang hindi mabilang na mga tao na lumalaban sa Obsidian, at ang mga inabandonan ng Obsidian, ay sunod-sunod na namamatay. Dahil kailangan niyang harapin ang lahat ng ito sa madaling panahon, ayaw ni Ye Fan na magtagal hanggang sa mas malala ang mga nasawi. Lumipad sa lahat ng paraan. Matapos dumaan sa mga bundok at ilog na unti-unti niyang pamilyar, dumating si Ye Fan sa Imperial City ng Dasheng. Nang bumalot sa kalangitan ang kakilakilabot na Emperor level na Sword Intent Caution sa imperial na lungsod, lahat ng Obsidian Warrior na nanatili sa likod ay sunod-sunod na bumangon. Naglakad si Ye Fan na parang maaliwalas na hardin, pumunta sa palasyo, at bumaba na may dalang espada, direktang sinisira ang icicle. Si Su Wang, na halos 2 buwan nang na-freeze, ay pinalaya sa wakas. Your Excellency Sword God, ikaw ay. Si Su Wang, na mapatla, ay mukhang kainahinala. Fair na, walang kinalaman sa iyo ang susunod. Ililigtas kita, umaasa ako na kung may pagkakataon sa hinaharap, maaari mong pakitunguhan ng may kabaitan ang mga nakaligtas sa sakuna, sabi ni Ye Fan. Nag-iba-iba ang ekspresyon ni Su Wang, ngunit may napagtanto rin siya, kaya kailangan niyang ibigay at igalang. Inipon niya ang kanyang paglilinang at iniwan ang kalangitan at nagplanong lumipad palayo. Isang preso lang. Sino ang nagpaalis sa iyo? Gusto ng isang Obsidian General ng ika-6 na antas ng Chaos na harangin si Su Wang ng direkta. Ngunit sa sandaling umalis ang general, nakita niya ang isang itim na flame sword intent, tulad ng isang kidlat na lumitaw mula sa manipis na hangin, direktang nahati siya at pumutok. Mula sa simula hanggang sa wakas, nakatayo si Ye Fan sa kinatatayuan at tila hindi man lang kumikibo. Natigilan si Su Wang. Itinaas lang niya ang kanyang espiritu upang harapin ito, ngunit natagpuan na ang kaaway ay naging isang hamog na dugo. Sa eksena, 12 ng Chaos Realm at daan-daang Obsidian Legion na sundalo sa Holy Realm ang natakot na umatras, at tumalon ang kanilang mga puso. Hindi man lang nila nakita ang pagbaril ni Ye Fan, at ang magulong mandirigma na pang-6 na antas ay agad na napatay. Kabanata 2604 na halos hindi mabilang-bilang isa. Nang makita ang pagkakataong ito, si Su Wang ay hindi nang ahas na manatili pa, at lumipad kaagad. Isang malalim na halakhak ang nagmula sa kaibuturan ng palasyo. Kawili-wili, ngunit mahigit 1 buwan na lang, at maaari ka talagang gumawa ng makabuluhang pag-unlad. Ito ay karapat-dapat na maging pinakamalakas na tao sa sibilisasyong ito. Ako ang minamaliit sa iyo. Bumukas ang pinto ng kalawakan, at lumabas si Ye Xuanguang kasama si Dubrick, ang kanyang subordinate. Kamahalan.
Nagpupugay sa himpapawid ang mga mandirigmang obsidian sa buong lungsod. Ikanaway ni Ye Xuanguang ang kanyang kamay, umalis tayong lahat, hindi na siya isang katulad mong mga taong pangkaraniwan na maaaring masaktan. Ang mga Obsidian Warriors ay hindi makapaghintay na gawin ito. Naramdaman na nila na ang pagbaril ni Ye Fan kanina ay nalampasan na ang saklaw ng batas ng kaguluhan, kung hindi ay hindi nila alam. Dobrik, umatras ka rin. Oo, mukhang ayaw ni Dobrik, ngunit maaari lamang siyang mag-teleport palayo. Sa ibabaw ng imperial na lungsod, tanging sina Ye Fan at Ye Xuanguang ang natitira na nakatingin sa isa't isa mula sa malayo. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, bumantong hininga si Ye Xuanguang, talagang espesyal ka, marahil mayroon kang ilang mga katangian na maaaring maglabas ng mga himala sa mga kritikal na sandali. Ang bawat tao'y may potensyal, walang hihigit sa kung gaano kalaki, ang iyong potensyal, hindi ko inaasahan. Pero, ang mas sa ganitong paraan, ako ay mas sumasalungat. Pinahahalagahan ko ang mga potensyal na tao, ngunit, kailangan kong harapin ang mga hindi matatag na salik ng maaga. Bago mo pinatay ang mga nasasakupan ko, may mga inaasahan pa ako. Kung makaka-address ka mula sa bangin, ang pagsali sa aking Obsidian Empire ay tiyak na makakatulong sa akin na makamit ang maraming. Ngayon ay tila nagawa mo na ang pangwakas na desisyon, at pupunta ka upang magpahinga bago maghintay para sa Doomsday Conference. Nagkamali ka. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi ko naisip na sumama sa iyo. Wala pa ako noon, at hindi ko gagawin sa hinaharap, mahinang sabi ni Ye Fan. Oo, sayang naman. Gamit ang isang kaway ng kamay ni Ye Xuanguang, nakita niya ang isang stone table at dalawang stone bench na lumilipad sa hangin sa pagitan nilang dalawa na parang kidlat. Naglakad siya na parang ulap, lumakad papunta sa mesang bato, umupo, at kumuha ng isang palayok ng alak at dalawang baso. Kung gusto mong lumaban, kung hindi ka nagmamadali, bakit hindi mo ako samahan uminom? Lumapit si Ye Fan sa nakasabit na bench stone at umupo na may kalmadong ekspresyon. Sa langit, ang dalawa ay parang mga matandang magkaibigan na nagiinuman at nagbabalik tanaw sa nakaraan. Ngunit dahil sa eksenang ito, nakita ito ng ibang mga tao sa Obsidian Legion mula sa malayo, at naramdaman nilang nabunot ang espada at nanginginig ang hangin, at ang larawan ay lubhang kakaiba. Ibinuhos ni Ye Xuanguang ang kanyang sarili ng isang baso ng alak at isa pang baso kay Ye Fan. Sa daan-daang libong taon, nakilala ko ang hindi mabilang na tinatawag na mga henyo, wizard, emperador at maharlika, general at prinsipe. Gayunpaman, bukod sa aking yumaong ama, walang sino man ang kwalipikadong uminom kasama ko, si Ye Xuanguang. Ngayon, sa loob ng mahigit isang buwan, ikaw na nakabisado ang Heart Sword at nakauunawa sa mga batas ng mga eroplano ay halos hindi mabibilang-bilang isa. Itinaas ni Ye Xuanguang ang kanyang baso na may bakas ng pagpapahalaga sa kanyang mga mata. Mula sa pananaw ng tao, hindi ako bihira na makatanggap ng ganoong paggamot. Ngunit sa pananaw ng isang practitioner, inaamin ko na ito ay isang karangalan. Sabi ni Ye Fan, itinaas ang kanyang baso. Nagdikit ang dalawang baso. Lahat sa isang inumin. Isang bakas ng panghihinayang ang sumili sa mga mata ni Ye Xuanguang, akala ko ikaw ang higit na nakakaunawa sa akin. Pagkatapos ng lahat, naunawaan mo ang layunin ng espada ng emperador. Sa lohikal na pagsasalita, dapat mong lubos na maunawaan kung ano ang isang emperador. Hindi ko alam kung paano mo tinitingnan ang mga gawa ng emperador, ngunit sa palagay ko, ang iyong pangunawa sa emperador ay medyo may kinikilingan, umiling si Ye Fan. Ang aking Xuanlong Emperor, para sa hindi mabilang na mga nilalang ng Teisu Plain, ay nagmarcha patungong silangan at pakanluran, at naglakbay sa hindi mabilang na mga eroplano. Sa daan-daang libong taon, libu-libong arka ang ginawa upang iligtas ang mga nilalang na iyon na orihinal na mamamatay sa magulong kawalan. Kung ikukumpara sa lumikha na nagbukas ng eroplano ng Teiso, ngunit hindi pinansin ang buhay, at ang mga Diyos at demonyo na tumanggap ng paniniwala, ang aking mga nagawa ay hindi mas masahol pa kaysa doon. Kung hindi ako matatawag na hari, sino kaya? Pagmamalaki ni Ye Xuanguang. Ngumiti si Ye Fan. Tingnan mo, sa iyong mga mata, mayroon lamang mga taong iyong iniligtas, ngunit hindi mo kailanman tinitingnan ang mga pinatay mo. Mamatay na sana sila. Lahat ay mamamatay. Dahil ba dito kaya nilang pumatay ng maaga? Ayokong makipagtalo sa iyo tungkol sa walang kabuluhang mga salitang ito. Ang kagandahang loob ng isang babae ay mahirap maging dakilang layunin ng isang emperador. Napabuntong hininga si Ye Fan, ang isang emperador, ang isang salita ay maaaring yumanig sa universo, isang aksyon ay maaaring yumanig sa mundo, at ito ay makapagliligtas sa lahat ng tao mula sa tubig at apoy. Ay maaari ding ilibing ng libu-libong milya. Sa aking palagay, ang bawat desisyon na ginawa ng emperador ay batay sa mundo at hindi naglalaman ng makasariling pagnanasa. At palagi mo lang tinitingnan ng mga taong niiligtas mo, ngunit hindi mo gustong harapin ang katotohanan na mas marami kang pinapatay na tao. Ang isang tunay na emperador ay hindi iiwan ang anumang partido dahil sa lakas ng kanyang mga nasasakupan, ngunit sisikapin ang kanyang makakaya upang iligtas ang lahat ng kanyang nasasakupan. Dahil alam nila na kapag may mga tao, sila ang mga emperador, hindi ang mga emperador na unang pumipili ng mga tao.
Sa tingin mo ay natagpuan mo na ang tamang landas, ngunit ang landas ng tinatawag na Mobile Empire ay isang grupo lamang ng mga taong may mataas na cultivation na nakahanap ng isang mataas na tunog na dahilan upang mabuhay sa mundo sa pamamagitan ng pagpatay sa mahihina. Ano ang pagkakaiba mo sa iba pang nakaligtas sa kaban, ang mga tulisan, na nabubuhay sa pamamagitan ng pagdambong sa magulong kawalan? Ye Shuangguangs. Kumislap ang mga mata at malungkot ang mukha niya. Hindi ko rin ini-expect na sa ilang salita lang, mababago mo ang pagkahumaling mo. Hindi umimik si Ye Shuangguang. At ipinagpatuloy ang pagpuno kay Ye Fan ng alak, at pagkatapos ay binuhusan ang sarili ng isang baso. Pakiusap. Ang dalawang clinket glass at uminom ulit. Ano ang lasa? Masyadong mabigat ang amoy ng dugo. Sayang, hindi ka makakatikim ng ganoon kasarap na alak. Sa sandaling ang mga salita. Nahulog, ang mga baso ng alak sa kanilang mga kamay, ang batong mesa sa harap nila, at ang batong bangko sa ilalim nila, lahat ay sumabog. Hindi mabilang na mga pulbus. Boom! Nang walang anumang babala, nagkaroon ng malaking pagsabog sa pagitan ng dalawa. Si Ye Shuangguang ay natatakpan ng lakas ng hangin sa kalangitan at asul na apoy, na bumabalot sa kanyang buong katawan, na agad na nagtataglay ng nakakatakot na bilis at mapangwasak na kapangyarihan. Ito ay sumabog at tinina ang asul na ilaw ng mahabang panahon. Ang katawan ni Ye Fan ay nagkawatak-watik sa 3 layer, ang kanyang espada ay hindi sinasadyang nabitawan, at 4 na layer ay nagkawatak-watik. Ang itim na apoy sa kanyang katawan ay walang kapantay at ang layunin ng espada, tulad ng isang bilog ng itim na nakakapasong araw, na agad na puno ng lakas ng apoy. Matagal nang nagsasanay si Ye Fan. Bagamat ang sword intent ng stable control ay maaari pa ring maghiwa-hiwalay sa ikalawang layer, ang sword intent na inilabas sa labas ng mundo ay maaari ding gawin sa ika-4 na layer o maging sa ika-5 layer. Sa sandaling ang walang kapantay na layunin ng espada ay umabot sa ika-4 na layer ng pagkawatak-watik, ang lakas ng pagsabog ay magiging katulad ng sa layunin ng espada. Mayroong isang mundo ng pagkakaiba sa ikalawang layer. Ngunit gayunpaman, nang mabangga niya si Ye Shuangguang, hindi pa rin siya magagapi, at direkta siyang na-knockout ng mahigit 100 metro. Ngunit, sa wakas ay hinarang ni Ye Fan ang banggaan at hindi nasugatan. Nakahinga ng maluwag si Fan pansamantala, at nakaramdam ng kaunting kumpiyansa sa kanyang puso. Sa katunayan, hindi gaanong tumaas ang cultivation ni Ye Fan mula noong huling labanan. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan niya at sa huling pagkakataon ay ang kaharian. Kapag inilagay niya ang kaharian pagkatapos ma-promote sa antas ng eroplano, at hindi na tumuon sa anyo ng enerhiya, natural na maunawaan kung anong anyo ang Qinglong kapangyarihan ni Ye Shuangguang. Ito ay tulad ng pagtingin sa isang grupo ng mga mahiwagang siyentipikong formula, at malinaw na alam ang mga titik at numero, ngunit hindi niya maintindihan ang kahulugan. Ngayon, nagsimula na talagang maunawaan ni Ye Fan ang kahulugan ng formula, para magamit din ang pangunahing kaalaman na kanyang pinagkadalubhasaan. Ang karanasan sa Barbarian God Pearl ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong makipagkompetensya sa Flame Powerhouse. Kabanata 2605 Desperado na pagtugis. Kawili-wili, malinaw na ang iyong paglilinang ay napakahina, at pagkatapos na makabisado ang mga batas ng eroplano, maaari mo akong labanan. Bilang karagdagan sa layunin ng espada sa antas ng emperador, pinagkadalubhasaan mo rin ang isa pang batas ng eroplano, na tila iyong misteryo. Ito ay isang. Sayang medyo mahina pa ang lakas mo, tapos ngayon lumaban ka sa akin, matatalo ka. Kumislap ang pares ni Ye Shuangguang ng matambok na mata ni Kang Yan. Si Ye Fan ay tahimik, ang kanyang paglilinang ay talagang hindi kasing husay ng kay Ye Shuangguang, at talagang nalagpasan niya ang ika-9 na antas ng kaguluhan. At isa lamang siyang, mahinang manok, na hindi nakarating sa banal na lupain. Sa kabutihang palad, ang pinagkadalubhasaan niya ay ang Emperor-level sword intent and disintegration. Pagkawatak-watik upang mapunan ang agwat sa paglilinang, ang layunin ng espada sa antas ng emperador ay may likas na ganap na kalamangan sa katangian. Sa ganitong paraan, kahit na mas malalim ang lakas ni Ye Shuangguang, maaari pa rin siyang magkaroon ng kapangyarihang lumaban. Nakakalungkot, kung mayroon siyang katawan ni Chi Yu, napakadaling harapin si Ye Shuangguang. Siyempre magkakaroon ng labanan sa iyo, ngunit bago iyon, mayroon pa akong isang bagay na dapat gawin. Kahit na matalo ako, hindi ako papayag na gumawa ka ng isang arca gamit ang mga mapagkukunan ng Great Wilderness. Sabi ni Ye Fan, at ang mga pakpak ng dragon ay naghiwa-hiwalay sa likuran niya. Ang isa pang pares ng itim na pakpak na layunin ng espada ay nakabukaka, naging isang itim na kidlat at sumasabog patungo sa hilagang kanluran. Nang makita ito, ang mukha ni Ye Shuangguang ay maulap. Naghahanap ng kamatayan. Tianfeng Longying. Ang Azure Dragon na celestial wind power ni Ye Shuangguang ay itinulak sa sukdulan, at ang buong figure ay naging isang Cyan Phantom, na parang nakatago sa hangin, naging isang Cyan Long Dragon, na bumabagsak sa hangin. Abutin. Mabilis na lumipad si Ye Fan patungo sa minahan ng mahiwagang kristal, ngunit hindi nagtagal ay nalaman niyang si Ye Shuangguang sa likuran niya ay humahabol ng mas mabilis. Langit na lihim na Dragon Crossbow. Hinabol ni Ye Shuangguang ang isang tiyak na distansya, at direktang pinakawalan ang isa pang Dragon na crossbow pasulong.
Ang asul na liwanag ay biglang lumitaw, at ang makalangit na dragon crossbow ay dumating sa isang iglap. Noong nakaraang pagkakataon, walang kapangyarihan si Yefan na labanan ang dragon crossbow, na napakabilis para huminto. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita ni Yefan ang trajectory ng dragon crossbow. Habang lumilipad, iwinagayway ni Yefan ang isang espada ng mahiwagang apoy, pinupunit at binaluktot ang espasyo. Matapos ma-distort ang trajectory ng Chanji Dragon Crossbow, patuloy itong kumikislap lampas kay Yefan, ngunit hindi ito makatama ng tumpak. Sumimangot si Ye Xuanguang, at habang patuloy na humahabol, tinawag niya ang asul na apoy na pumuno sa kalangitan. Tianjuo. Talagang pinasiklab ni Kang Yan ang kalangitan, at ang kalangitan ay napuno ng hindi mabilang na mga ulap ng asul na apoy. Tulad ng purgatorio ng Kang Yan, na napapalibutan ng Yefan, ang daan sa unahan ay hindi maiiwasan. Damshuanlong Emperor, gaya ng inaasahan sa isang taong madaling sirain ng isang kontinente, ito ay isang panlilinlang upang sirain ang langit at sirain ang lupa. Alam ni Yefan na walang silbi ang pagtatago, ang linya ng dugo ng Qinglong ay malapit sa hindi mauubos na kapangyarihan, at maaaring sirain ni Ye Xuanguang ang buong baha sa isang araw, hindi pa banggitin ang panlilinlang na palayain si Tianjuo sa lahat ng dako. Nasira ang Dragon Blood Armor. Itinaas muli ni Yefan ang kanyang depensa, bumulusok sa kalangitan, at nagpatuloy sa paglipad patungo sa minahan. Kahit na may lahat ng uri ng proteksyon sa enerhiya tulad ng Dragon Blood Armor, si Yefan ay nagdurusa pa rin sa matinding sakit ni Kang Yan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagpumilit, tinitiis ang nag-aapoy na sakit na nasa kanyang mga buto. Kasabay nito, ayaw ni Yefan na masyadong madaling makahabol si Ye Xuanguang. Ang pinakamahusay ay parang tubig. Saan man dumaan si Yefan, isang malaking Black Sword Intent Lake ang kinakaladkad palabas, na parang isang malaking lawa ng tinta ang natapon mula sa asul na apoy. Liquid Sword Intent, Quadruple Disintegration. Direktang pinaghiwa-hiwalay ni Yefan ang buong lawa, at parang isang piraso ng likidong hydrogen ang nag-apoy sa hangin, na bumubuo ng kamangha-manghang itim na apoy. Nang makita ito, si Ye Xuanguang ay hindi nang ahas na maging masyadong malaki, at agad na ginamit ang kapangyarihan ng misteryosong yelo para gawing armor para protektahan ang kanyang buong katawan. Pagkatapos ng lahat, ang sword intent ni Yefan ay umabot na sa antas ng plain law, at ito ay may nakamamatay na kapangyarihan sa kanya, at hindi siya nang ahas na lumaban ng basta-basta gaya ng nakaraan. Ang pagtatanggol na ito ay biglang ginawa ang distansya na malapit ng maabutan ni Ye Xuanguang, muling humiwalay. Kinagat ni Ye Xuanguang ang kanyang mga ngipin, muling hinagis si Tianfeng Longying, at mabilis na hinabol siya. Ngunit habang nasa daan, patuloy na nag-set up si Yefan ng maraming mga hadlang, at nanalo siya ng hindi mabilang na beses sa Heavenly Secret Dragon Crossbow at iba't ibang Kang Yan at Divine Thunder, ngunit hindi niya naabutan. Sa bilis ng dalawa, hindi nagtagal ay narating na nila ang Ancient Demon Abyss. Nang makitang mayroon ng nagniningas na magic crystal na minahan sa kanyang harapan, isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Yefan. Nakita na niya sa malayo na may mga bundok ng mga bangkay, na bubulok sa isang minahan. Obviously, yung mga kulis na naubos ang huling buhay nila ay pinabayaan lang. Mayroong 4 na malalaking arka na ginagawa doon, na gawa sa hindi mabilang na dugo. Lord Di Tianzhao. Iyan ay. Sa minahan, pinalibutan ng ilang obsidian na sundalo si Di Tianzhao, bumulalas ng malakas. Nakita nila ang asul na apoy na patuloy na kinukulayan sa kalangitan, at isang itim na apoy na liwanag at anino, at naramdaman nila ang nakakatakot na pamimilit na palapit ng palapit. Ang Kang Yan ng kamahalan. Kumunot ang noo ni Di Tianzhao. Matapos mapagtanto na may mali, agad siyang nagutos, lahat ay inilikas. Ngunit bago pa man makapag-react ang sinuman sa minahan, napatay na siya ni Yefan. Ipinatawag ni Yefan ang lumilipad na espada sa kalangitan, nag-aapoy sa itim na apoy ng plain level sword intent. Nasusunog na langit Dragon King Spear. 10,000 lumilipad na mga espada ang naging hindi mabilang na itim na kulog at damapo sa mga hindi natapos na arka. Ang pagsabog ay parang nakakabasag ng lupa. Kahit na ang mahiwagang kristal na ore ay maaaring hadlangan ang dalisay na kapangyarihan ng kaguluhan, hindi nito mahaharangan ang mapanirang kapangyarihan ng batas ng eroplano. Ang sword intent energy ni Yefan ay tila binubuo ng kapangyarihan ng kaguluhan, ngunit ito ay sumailalim sa isang qualitative na pagbabago. Bilang karagdagan sa pisikal na pinsala ng lumilipad na espada mismo, ang 4 na malalaking kaban ay natangay lahat sa isang tumpok ng mga guho. Hindi. Umalangaw-ngaw sa kalangitan ng galit na dagandong ni Ye Xuanguang. Si Di Tianzhao at isang grupo ng mga Obsidian Warrior ay nanood na may luha sa kanilang mga mata. Hindi kapanipaniwala na ang lahat ng kanilang pagsusumikap ay nawasak sa isang iglap. Hindi huminto si Yefan, tumalikod siya at lumipad patungo sa City of Innocence. Sword God. Walang silbi ang pagtakas mo. Ngayon ay papatayin ko ang lungsod ng kawalang kasalanan. Galit na galit si Ye Xuanguang at muling hinabol siya. Alam niya na hanggat patuloy siyang naghahabol ng ganito, tiyak na hindi ito kakayanin ni Yefan sa harap niya. Dahil si Ye Xuanguang ay walang konsumo, at si Yefan ay patuloy na humahabol, at sinunog ni Kang Yan.
Ang pangunahing punto ay ang katatagan ng Golden Dragon Bloodline ay hindi sa parehong antas ng Asul na Dragon. Ito ay isa pang pagtugis sa lahat ng paraan, mula sa sinaunang Moyuan, hindi nagtagal upang marating ang lungsod ng kawalang kasalanan. Sa oras na ito, ang lungsod ng kawalang kasalanan ay ganap ng inilikas, at walang natira. Kinaladkad ni Yefan ang kanyang mga peklat, itinutok sa direksyon ng Primordial Black Hole, at direktang lumipad. Ye Shuangguang. Ang Primordial Black Hole ay nasa harap mo. Sword God, hindi mo ba naisip na ang Primordial Black Hole ay maaaring bitag sa akin? Sa tingin mo ba maiiwasan mo ang kamatayan sa pamamagitan ng pagtatago? Si Ye Shuangguang ay labis na hinamak. Dahil para sa isang malakas na tao na tulad nila, hindi mahirap pumasok at lumabas sa black hole. Pumunta ako sa Taishi Plain, naglakas loob ka pa ring sundan ako. Hindi pa huli ang lahat para bumalik pagkatapos kitang patayin. Depende din kung may kakayahan ka. Walang sinabi si Yefan at dumiretso sa into the original black hole. Ang espasyo ay tila baluktot sa isang iglap, at si Yefan ay nawala. Si Ye Shuangguang ay namumula na sa mga oras na ito, hindi siya natakot, naging berdeng ilaw, at agad na lumipad papasok. Kabanata 2606 na kwalipikado ngunit hindi. Walang pinagmumula ng liwanag, isang black hole na puno ng primordial power. Yefan, sa totoong kahulugan, ginamit ang sarili niyang katawan para makapasok sa unang pagkakataon. Bagaman sa Barbarian God Pearl, naranasan ko ang kapaligiran ng hindi kilalang bilang ng mga black hole. Ngunit kung tutuusin, ang katawan ni Chiyu, ang 4 na layer na pagkakawatak-watek, ay ibang-iba sa sarili nito, kaya medyo madali itong harapin. At sa sarili niyang katawan, para lumaban dito, dadami ang hirap. Boom! Boom! Sunod-sunod, ang Heavenly Secret Dragon Crossbow ay patuloy na pumutok mula sa likuran. Ang mga Cyan Light Beam ay patuloy na kumikislap sa dilim. Kinuha ni Yefan ang itim na higanteng espada sa oras na ito, at patuloy na pinutol ang paligid, iniiwasan ang mga instant ballista na ito. Oo nga, kahit na pumasok siya sa primordial black hole, hindi niya mapigilan ang paghabol sa kanya ni Ye Shuangguang. Ang mas mapanganib pa ay ang orihinal na black hole ay patuloy na bumabangga sa dalawang puwersa ng Hongmeng, na nagiging sanhi ng buong black hole na lubhang mapanganib. Kapag nagkaroon na ng matinding banggaan, kailangang humanap ng paraan si Yefan para maiwasan ito. Kung hindi, maaari siyang direktang mapisil ng dalawang puwersa ni Hongmeng, at ang kanyang katawan at espiritu ay masisira. At ang orihinal na kapangyarihan, sa ganitong kapaligiran, ay patuloy na nakakaapekto mula sa itaas, at pangalawa, ito ay patuloy na bubuo ng iba't ibang mga vortex. Sa makatuwid, si Yefan ay parang isang ordinaryong tao na kailangang patuloy na makayanan ang iba't ibang hamon ng kalikasan sa mabagyong karagatan. Sa ganitong paraan, imposibleng umiwas si Yefan ng buong bilis. Ang kanyang lakas ay hindi kasing husay ni Ye Shuangguang, ibig sabihin ay hindi maiiwasang mahuli siya. Sword God. Kung papasok ka sa primitive black hole na ito, walang pinagkaiba sa pagpapakamatay. Malinaw na naunawaan ito ni Ye Shuangguang, at ni Nishan, puno ng pang-aalipusta. Pagpasok sa primordial black hole, malaya niyang magagamit ang kapangyarihan ng primal, upang ang sariling lakas ng pakikipaglaban ni Ye Shuangguang ay lubos ding napabuti. Pagkatapos ng lahat, ang kaharian ni Ye Shuangguang at cultivation base ay nalampasan na ang Tissue Plain. Kung siya ay nasa eroplano ng Taishi, na may kapangyarihan ng kanyang bloodline ng 3 kapigatian ng Asul na Dragon, maaari rin niyang ipakita ang kapangyarihan ng pagsira sa langit at pagsira sa lupa sa isang pag-iisip. Nakita ni Ye Shuangguang na humabol siya sa isang tiyak na distansya, at sa kanyang pangunawa, nilak niya ang buong hanay ng mga aktibidad ni Yefan. Sinusunog ang lungsod. Nakita ko ang kapangyarihan ng bloodline ni Qinglong na nababalot na parang makapal na ulap, at ang buong harapan ay agad na naging isang dagat ng nagliliyab na apoy. Pinapanatili ni Yefan ang pagkawatak-watak ng Dragon Blood Armor, ngunit nagdurusa pa rin siya sa pagkasunog. Ang kabutihan ay parang tubig, at ang mga alon ay marahas. Ang layunin ng itim na likidong espada, tulad ng isang alon, ay pinatay ang isang malaking apoy sa harap. Kasabay ng paglipad ni Yefan, libu-libong berdeng ilaw ang muling lumitaw sa likuran niya. Heavenly Secret Dragon Crossbow, libu-libong kakaiba. Libu-libong balista ang parang sumusubaybay, kaya hindi sila naiwasan ni Yefan kahit na pinilit niyang baluktutin ang espasyo. Boom! Ang mahiwagang pakpak sa likod ni Yefan ay nataman, at ang kanyang katawan ay mabilis na umaalog, ang kanyang dugo ay umaakyat, at siya ay halos hindi naduguan. Masyadong walang awa, kung hindi ko napag-aralan ang mga batas ng eroplano, napatay ako ng isa pang pandaraya. Sword God, huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang mamatay ka ng ganoon kadali. Nang maisip ni Ye Shuangguang ang 4 na wasak na kaban, siya ay nagalit. Sa daan-daang libong taon, sino ang nagpahirap sa kanya ng ganoong malaking kawalan? Isang gintong kidlat ang biglang lumitaw sa katawan ni Ye Shuangguang. Ito ang Divine Thunder Power ni Qinglong. Gusto kong makita, hanggang kailan ka makakatakbo. Tashao Divine Thunder. Itinuro niya ang isang kamay, at nakita niya ang lahat ng direksyon ni Yefan, nagsimulang magkaroon ng primitive powers, na bumubuo ng mga gintong Thunder Beam.
Boom boom boom. Shenlei. Patuloy na pambobomba, at ito ay ganap na hindi makatwiran at hindi mahuhulaan. Pagbasag ng magaan na espada at kalasag. Tinawag ni Ye Fan ang lumilipad na espada at nilabanan ito sa kanyang sarili. Ngunit nang bumagsak ang isang kulog, ang espada at kalasag ay diretsyong napailing. Walang pagpipilian si Ye Fan kundi gamitin ang itim na higanteng espada para humawak ng itim na espada na naglalayong ipagtanggol ng maaga. Tunay na pinagkadalubhasaan ni Ye Fan ang kaharian ng puso at espada ng walang kapantay na layunin ng espada ngayon, nakatumbas ng paggawa ng purgatoryong espada sa kanyang sariling kapangyarihan, hindi isang sword intent trick. Ngunit kahit na ang espada ay ang kapangyarihan ng mga baga ni Yan Mie, ang kanyang walang kapantay na layunin ng espada ay hindi pa rin kayang harapin si Ye Xuanguang ng direkta, at masasabi lamang niya na halos hindi niya kayang ipagtanggol. Kung gusto mong talagang talunin si Ye Xuanguang, maaari mo lamang hintayin ang iyong kultibasyon na umakyat pa, o magwatak-watak, kaharian, at iba pa. Sa mas mataas na antas. Kwalipikado ka na maging kalaban ko, ngunit hindi mo ako kalaban. Naaawa talaga ako sa iyo para sa gayong pag-uugali ng pagpapakamatay. Kung hindi mo ito susuriin, paano mo malalaman ang resulta? Ngumiti ng masama si Ye Fan. Wala ka ng pagkakataong lumaban. Ang katawan ni Ye Xuanguang ay biglang naging isang gintong kasalukuyang multo, na parabang ito ay naging isang purong katawan ng enerhiya ng kidlat. Anino ng Thunder Dragon. Ang kanyang figure, na orihinal na kasing bilis ng bugzo ng hangin, ay mas hindi kapanipaniwalang mabilis, na parabang nabasag niya ang space barrier sa isang iglap. Muling lumitaw, nasa harap na pala ni Ye Fan. Lightning Slash. Hinawakan ni Ye Xuanguang ang isang malaking espada na may 12-dosenang metro na naging banal na kulog, at nilaslas ito, na parang direktang tinadtad si Ye Fan. Si Ye Fan ay malapit nang magmura sa kanyang puso, ang mga panlilinlang ni Qinglong ay masyadong pervert. Ang Shenlong 9 changes ay naitala lamang, tila ito ang kaso, ngunit kapag ito ay aktwal na ipinakita, ito ay ganap na naiiba sa konsepto ng mga salita, at ang epekto ay masyadong malaki. Kung hindi dahil sa kanyang walang kapantay na layunin ng espada, maaari niyang mapawalang bisa ang katangian ng enerhiya at mas mabilis na matalo. Boom! Gitling! Ang itim na higanteng espada ni Ye Fan ay hamarang, at ang banal na kulog ay nalipat, na naging sanhi ng pansamantalang pagkaparalisa ng buong katawan ni Ye Fan. Sa isang iglap, nahati ito daan-daang metro ang layo. Si Ye Xuanguang ay pinalamutian ng kulog at muling humahampas, at ito ay isa pang pagtugis, at kailangan itong putulin, kaya walang paraan upang mabuhay. Pagkawatak-watik ng Dragon Soul. Emperor Dragon Sword Sovereign. Ibinuhos ni Ye Fan ang Sword Intent at Dragon Soul sa kanyang katawan at pinakawalan ng pinalakas na Emperor Dragon Sword Sovereign. Pag-indayog ng itim na higanteng espada, tamaan ito ng ulo. Nagkaroon ng isa pang dagandong, at halos hindi nakaligtas si Ye Fan sa dumadagandong na laslas. Sa lakas ng paglipad pa atros, lumipad siya at muling binuksan ang distansya. Kung gusto mong lumaban, lalaban ka, bakit ka tumatakas? Baka ang muwang mong isipin na may pabor na posisyon para sa iyo sa primitive black hole. Napangiti si Ye Xuanguang ng mapanlate, muling itinaas ang kanyang kamay, at ang daan-daang banal na kulog ay bumagsak. Dimensional na pagkakatapon. Kinaladkad ni Ye Fan ang espasyo gamit ang dalawang magkasunod na espada, lumikha ng isang ligtas na daanan at iniiwasan ang banal na kulog. Ngunit alam niya na ang gayong hakbang ay isang angkop na hakbang lamang, at hindi niya maiiwasan ang lahat ng mga banal na kulog sa bawat pagkakataon. Naghihintay siya ng isang pagkakataon na hindi dapat palampasin, dahil sa tuwing na-delay ang tagal ng panahon, mas marami siyang uubos at mas mababa ang final success rate. Si Ye Xuanguang ay halatang hindi nagmamadali. Para sa kanya, ang laban na ito ay hindi nagsagawa ng maraming pagsisikap. Muli niyang inihagis ang Thunder Dragon's Shadow, at pagkatapos makahabol sa isang tiyak na distansya, ang Dao Dao Divine Thunder ay bumagsak, na tinamaan si Ye Fan na lumilipad kahit saan. Kung gusto mong tumakbo, sasamahan kita para magsaya. Nang makitang nagkamali si Ye Fan sa kanyang posisyon, si Ye Xuanguang ay direktang nagpasikat ng isa pang anino ng kulog, at humampas kay Ye Fan ng isang malakas na laslas. Kasabay nito, sa direksyon kung saan lumipad palabas si Ye Fan, direkta niyang inilabas ang isang nasusunog na lungsod. Napangiwi si Ye Fan sa sakit, at hindi napigil ang mapasigaw sa sakit. Kabanata 2607 may iba pang mga plano. Ngunit hindi pa ito natatapos, nang itaas ni Ye Xuanguang ang kanyang kamay, isang sinag ng asul na apoy ang namuo at naging bola ng liwanag, at inihagis ito patungo sa dagat ng apoy. Langit. Nang ang bola ng asul na apoy na ito ay sumabog ng marahas sa apoy, ang nakasisilaw na liwanag ay tila nagpapaliwanag sa black hole. Nawala ang liwanag. Isang malaking Emperor Dragon Sword Prison din ang naglaho sa dagat ng apoy. Sa paligid ng katawan ni Ye Fan, direktang inilabas ang isang kabaong nagawa sa dugo ng dragon. Oh! Napapikit si Ye Xuanguang, mayroon akong ideya na palayain ang Dragon Coffin Blood Prison sa aking sarili upang labanan ang pagsabog ng langit na ito. Ngunit ilang beses mo ba magagamit ang gayong magastos na trick? Napabuntong hininga si Ye Fan. Nakakatakot talaga itong si Ye Xuanguang.
Sa huling pag-away niya, hindi naman seryoso ang kabilang partido. Sa pagkakataong ito, seryoso si Ye Xuanguang, at talagang nahirapan siyang makahanap ng pagkakataong lumaban. Sa madaling salita, kahit na masira ang kanyang sword intent, maaari niyang patayin si Ye Xuanguang, ngunit pinigilan siya ng gusto, kaya wala pa rin siyang maitutulong. Hinahabol ko ang pagiging epektibo ng labanan, ngunit kapag nakatagpo ako ng isang puwang sa paglilinang, hindi pa rin sapat na umasa sa pagiging epektibo at kasanayan sa labanan. Sino ang nakakaalam, kung ituloy mo ang limitasyon, baka malagpasan mo ito. Nakangiting sabi ni Ye Fan. Sa iyong kasalukuyang antas ng paglilinang, kung makalusot ka, hindi ka mananalo laban sa akin. Ngumisi si Ye Xuanguang, baka hindi mo alam na hindi ko pa nagagamit ang Dragon's Blood Chi. Kung gayon, paano ko ito magagawa? Gawin mo ang iyong makakaya, o hindi ka magkakasundo hanggang sa kamatayan. Sabi ni Ye Fan, gamit ang higanteng espada para mag-pose na parang bubunot na siya ng espada. Pagguhit ng espada. Si Ye Xuanguang ay lubhang interesado. Hindi ko alam kung paano ito maihahambing sa aking Flaming Sun Thunder Halberd. Sa kamay ni Ye Xuanguang, isang 10-10 metro ang haba na higanteng kulog at kidlat na halberd na gawa sa pinaghalong Divine Thunder at Kangyan ay biglang nabuo, nagniningning ng maliwanag, tulad ng isang Thunder Dragon na handang pumunta. Tumalon ang sulok ng mga mata ni Ye Fan. Sa totoo lang, hindi siya sigurado sa hakbang na ito, dahil malamang na nakuha ite mula sa pakikipaglaban kay Ji Xuanyuan at batay sa pinakamataas na layunin ng espada ng kalaban. Ang lahat ng bagay ni Ye Fan ay bumalik sa kanyang puso, at naghihintay pa rin siya ng apoy, kaya imposibleng gawin ang layunin ng espada na talagang maabot ang antas ng Ji Xuanyuan. Sa anumang kaharian, mayroong isang taas, at ang kanyang taas ay hindi sapat. Gayunpaman, nakaisip siya ng paraan, dahil hindi niya ito maabot, ginamit lang niya ang wuswang sword intent para gayahin. Kung makaisip ka ng peke, lahat ng bagay ay babalik sa iyong puso, kahit na hindi mo makamit ang 100% na epekto ng orihinal, kahit na maaari itong magkaroon ng 50%, ito ay dapat na mas malakas kaysa sa iyong kasalukuyang wuswang sword intent. Gayunpaman, ginagaya ng mga peking ang bagay na ito, at napakaraming mga detalyadong stroke, at madaling magkamali. Sa makatuwid, pinili niya ang pinakasimple, ang hindi gaanong madaling kapitan ng pagkakamali. Espada lang. Ang espadang ito, hindi na niya mabilang na beses na ipinakita sa kanyang puso. Sa isang ulirat, sa isip ni Ye Fan, ang lahat ng mga larawan tungkol sa labanan kay Ji Xuanyuan ay patuloy na nagsasapawan. Hindi malinaw, naramdaman ni Ye Fan na nagbago na siya bilang Emperor Xuanyuan, at ang itim na higanteng espada sa kanyang kamay ay naging Xuanyuan sword. Nag-overlap ang mga anino ng dalawang Emperor level na swordsman. Bahagyang kumunat ang noo ni Ye Xuanguang, at tila may napansin siya. Sa sandaling ito, nagbago ang ugali at kilos ni Ye Fan. Gayunpaman, hindi siya natatakot, dahil ang ganap na lakas ay ang huling salita. Walang kapantay, Shir. Biglang hinugot ni Ye Fan ang kanyang espada. Sa sandaling ito, tila siya ay nasa bawat sulok ng orihinal na black hole. Ang itim na butas ay wala nang kakaiba sa kanya, at ang lahat ng orihinal na kapangyarihan ay nagsimula ng magkakasundo sa kanya. Tila ang kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa ay naging isang pares ng magkatuwang na umaalalay sa kanyang katawan, humawak sa kanyang mga braso, at inihahampas ang espadang ito kasama niya. Ang higanteng espada ay gumuhit ng maayos na trajectory, at ang walang kapantay na layunin ng espada na nabago sa isang primordial force ay parang lumilipad na crescent moon. Ang primordial power mula sa lahat ng direksyon ay patuloy na ibinubuhos sa bagong moon sword mark na ito, at walang anumang hadlang. Sa isang puso at isang puwersa, ang layunin ng espada na ito ay inilabas. Kasabay nito, ang nagliliyab na Sun Thunder Halberd ni Ye Xuanguang ay dumating din ayon sa naka-schedule. Nabangga ni Lei Ji itong Azure Sword Intent, simula sa ulo, napunit ito ng walang katulad na Sword Intent na ito. Zizi. Nahati sa kalahati si Chiang Lei Ji, ngunit naubos din ang Sheer Sword Intent at bumagal ng kaunti. Si Ye Xuanguang ay nagmamadaling umiwas sa espada, ngunit sa sandaling dumaan ang espada sa kanyang tagiliran, ito ay nagbigay pa rin sa kanya ng nakakatakot na pakiramdam na nasa ika-18 layer ng impyerno. Sa unang pagkakataon, sa head-to-head confrontation, si Ye Fan ang may kapangyarihan. Si Ye Fan ay humihinga ng malalim, pinagpapawisan ng buong ulo, ngunit may ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Nagtagumpay siya, bagamat karaniwan siyang gamaya, karamihan sa mga ito ay hindi sa kanya, ngunit ito ay gumana. Gayunpaman, masyadong nakakapagod ang pilit na gayahin ang sword intent na hindi pa niya nakakabisado. This kind of trick, hindi niya magagamit ng ilang beses. Bukod dito, ang peke ay peke, at napakahirap ding tamaan si Ye Xuanguang sa hakbang na ito. Si Shira, sa alamat, ay parehong mabuting Diyos at isang marahas na masamang espiritu. Pangit ang lalaki at maganda ang babae. Ito ay isang napakasalungat na Diyos, tulad ng isang tibak na may 2 talam. Ang walang kapantay na sword intent ni Ye Fan, ang dahilan kung bakit tinawag niya itong pangalan na ito ay nauugnay din sa kanyang perception. Ang layunin ng espada sa antas ng emperador at emperador ay parehong 2 talam na espada.
Ang kanyang shearer ay maaaring magligtas ng mga tao at sirain ang mundo. Inaasahan ni Ye Fan ang oras na talagang pinagkadalubhasaan niya ang layunin ng espada na ito. Siyempre, ang premise ay makakaligtas ka. Ngayon, iniisip mo pa ba na may pagkakataon kang manalo? Tanong ni Ye Fan. Namilog ang mga mata ni Ye Xuanguang, at talagang nagdududa siya kung mayroon pa bang natatagong lakas si Ye Fan. Kung talagang tumaob ito sa kanal, lugi siya ng husto. Upang maging ligtas, sa wakas ay pinakawalan ni Ye Xuanguang ang dugo ng galit na dragon. Kaagad, ang isang mahabang buhok ay naging dugo ginto, at ang buong pamimilit ay tumaas muli. Ang napakalakas na Qinglong Longwei ay nagparamdam kay Ye Fan ng presyon sa kanyang puso. Hindi ko alam kung ilang taon, hindi ko nagamit ang Dragon Blood Chi, Sword God, hindi ka namatay ngayon. Ngumiti si Ye Fan, talaga. Pero wala pa akong planong mamatay. Pagkatapos sabihin iyon, umiwas si Ye Fan, lumipad papunta sa isang posisyon, at muling kinuha ang poster ng pagguhit ng kanyang espada. Ye Xuanguang, alam ko na kung ipagpapatuloy ko itong ubusin, mamamatay ako ng walang pag-aalinlangan, may lakas ka bang hamunin ako? Inilabas ko ang huling trick sa ilalim ng kahon, at ginamit mo rin ang Dragon Roaring Nine Heavens, ng Asher Dragon Realm para hayaang buksan ko ang aking mga mata. Ang Long Shao Jiushan ay ang pinakapangunahing Dragon Roar advanced move ng Dragon Bloodline. Bilang ang pinaka-basic at walang isip na high explosive na galaw, ang Dragon Roar ay walang silbi maliban sa makapangyarihang kapangyarihan nito, dahil napakahirap itong tamaan kapag inilunsad. Hanggang sa kaharian ng Qinglong, umaasa sa pagpapala ng hangin at ng banal na kulog, ang kapangyarihan ni Kang Yan ay pinagsama-sama. Ang hangin, kulog at apoy ay pinag-isa, at pagkatapos ay inilabas, iyon ay ang mga tunay na Diyos na humaharang sa mga pumapatay na mga Diyos, at hinaharangan ng Buddha ang Buddha. Dahil, sa pagpapala ng hangin at kulog, ang pinahusay na bersyon ng dagandong ng dragon ay mahirap takasan. Ang tanging depekto ay maaaring ang oras na kinakailangan upang mag-charge. Sigurado ka. Tumawa si Ye Xuanguang, ang ginawa mo lang, sa harap ni Long Shao Jiushan, ay wala. Pag-ana lang yan, ang totoong pamatay, pero gusto kong itago hanggang sa huli. Ipaglalaban kita ng matagal. Sinabi ni Ye Fan na may maningning na mga mata, hindi kita pinupukaw, itatanong ko lang kung maaari mo akong bigyang kasiyahan. Sana. Matapos mag-isip sandali, si Ye Xuanguang ay ngumiti ng misteryosong, Sword God, ano ba ang iniisip mo? Natatakot ako na dinala mo ako dito, hindi para humingi ng kamatayan, kundi para magkaroon ng ibang plano, tama. Ang pinaka-ayaw na makita ang sitwasyon, o nangyari. Kabanata 2681 sa 10,000. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang matandang pagong na nasa teso ng daan-daang libong taon. Kahit na higit na umaasa ito sa lakas at paniniil nito, talagang imposibleng makabuo ng isang malaking mobile empire at hayaan ang mga alipores na ito na sundan siya sa lahat ng oras. Hindi naman kasi ganoon kadaling lokohin siya, maliban na lang kung tamad siyang bantayan ang sarili niya. Malinaw, ang lakas ni Ye Fan ay napukaw na ang takot ni Ye Xuanguang, at nagsimula siyang mag-isip tungkol sa iba pang mga posibilidad. Gayunpaman, si Ye Fan ay dapat magpanggap na kalmado sa ibabaw. Kung mabubuhay ka, sino ang gustong mamatay? Nilanghap ni Ye Fan ang orihinal na kapangyarihan at sinamantala ang pagkakataong makabawi. Ngunit hindi tulad ng espiritual na enerhiya, hindi siya nang ahas na gumamit ng disintegrasyon upang mapabilis ang pagsipsip. Dahil ang kanyang antas ng paglilinang ay talagang hindi sapat upang direktang sumipsip ng orihinal na kapangyarihan, umaasa lamang siya sa katawan pagkatapos ng pagkakawatak-watak upang pilitin itong matiis. Kaya ang ganitong uri ng pagbawi ay napakaingat, at ang kahusayan ay hindi mataas. Natatakot ako na masabugan ko ang sarili ko kapag hindi ako nag-iingat. Pilit na pinipigilan ang pagtibok ng puso niya, unti-unting lumalapit ang oras na hinihintay niya. Kung palalampasan niya ang pagkakataong ito, natatakot ako na hindi na siya makakaligtas sa susunod na round ng mga sabik na laban. Dahil, na-activate na ni Ye Xuanguang ang Mad Dragon Blood Chi sa oras na ito, at lahat ng kanyang kakayahan ay nadagdagan. Anyway, I can only try my best. Sa orihinal, ito ay isang-isa sa 10,000 na posibilidad. Huwag kang mag-alala, anuman ang mga pakulo mo sa susunod, hinding-hindi ko gagamitin ang Long Shao Jiushan ngayon. Mas gusto mong makita, hindi ko lang ginagamit, ngumiti si Ye Xuanguang. Hindi mo kailangang mag-alala, sinadya kong sinabi iyon, para hadlangan ang iyong Long Shao Jiushan na galaw. Tanong pabalik ni Ye Fan. Namilog ang mga mata ni Ye Xuanguang, at mayroon siyang ilang pagdududa sa bagay na ito. Ngunit umiling pa rin siya, sa iyo, talagang hindi ako karapat-dapat na gamitin ang aking buong lakas. Pagkatapos magsalita, si Ye Xuanguang ay muling nag-condense ng nagliliyab na kulog na halberd sa kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, dahil sa chi ng dugo ng baliw na dragon, ang nagliliyab na Sun Thunder Halberd ay higit sa 2 beses na mas makapal kaysa dati, at ang Asher na apoy ay nagtagal tulad ng isang higanteng dragon na lumunok ng liwanag at kulog. Kung gusto mo talagang mamatay, kunin itong nagliliyab na Sun Halberd, na sapat na para dalhin ka sa langit sa isang suntok. Pagmamalaki ni Ye Xuanguang.
Naramdaman ni Yefan ang primitive power sa paligid niya, pabilis ng pabilis ang daloy, at papalapit na ang kapangyarihan ng eroplano ng kapangyarihan ni Hongmeng. Balisa ako. Hindi. Hindi tama ang timing, ay delay natin. Ye Shuangguang, talagang hindi mo na iniisip iyon. Sinabi ni Yefan na may kalmadong ngiti, iisa lang ang pagkakataon. Sword God, huwag mong sayangin ang iyong lakas, nagpapaliban ka, tama. Nararamdaman mo ito, at gayon din ako. Ito ang pinakamapanganib na intersection ng dalawang Taishi plane, kung saan nagbanggaan ang dalawang kapangyarihan ng Primordial Monarchy. Gusto mo bang hintayin ang paglapit ng kapangyarihan ni Hongmeng, upang ang lugar na ito ay maging pinakamapanganib, at pagkatapos ay gamitin ang lahat ng iyong lakas upang mamatay kasama ko? Sayang naman ang pagiging musmos mo, kahit magbanggaan ang dalawang puwersa ni Hongmeng, itong primitive black hole hindi mo rin ako masasaktan. Hindi mo pa alam ang tungkol sa lakas ko. Kapag gumawa ka ng hakbang kapag nabangga si Hongmeng, mamamatay ka lang. Ngumisi si Ye Shuangguang. Namutla ang mukha ni Yefan at nagpanik ang kanyang mga mata. Naramdaman ang ekspresyon ni Yefan sa oras na ito, si Ye Shuangguang ay ngumiti ng mas buong pagmamalaki. Ang pakiramdam na ito ng pagpapabagsak sa kalaban sa kawalan ng pag-asa ay ang kailangan ni Ye Shuangguang. Hindi niya dapat hayaang mamatay si Yefan ng masaya, at sa huling sandali, tatalunan niya ang depensa ng puso ni Yefan at hahayaan siyang mamatay sa sakit at ayaw. Habang nagsasalita, ang dalawang magkaibang puwersa ng Hongmeng ay napakalapit na, at malapit na silang magbanggaan. Ang kaguluhan sa orihinal na black hole ay parang isang marahas na bagyo. Muling kinuha ni Yefan ang poster ng pagguhit ng kanyang espada at itinuon ang kanyang atensyon. Crazy Dragon Blood Shi. Lalo pang napabuti ni Yefan ang kanyang estado, na limitasyon na ng kayang gawin ng kanyang kasalukuyang katawan. Ye Shuangguang, ito na ang huling espada na ibibigay ko sa iyo. Muli, ginaya ni Yefan ang pamamaraan ng pagbabalik ng lahat sa puso, at lumikha ng ugnayan sa pagitan ng lahat ng primitive na kapangyarihan sa paligid niya. Lahat ng bagay sa mundo ay tila isinama sa itim na higanteng espada. Walang kapantay, Shi Yang Leiji. Halos magkasabay na kumilos ang dalawa. Naglaslas si Yefan gamit ang isang espada, at isang shockwave ng New Moon Sword Intent ang pumukaw sa orihinal na kapangyarihan ni Jotia na parang kawayan, at sumabog na may parang bahaghari na aura. Bigla ding inihagis ni Ye Shuangguang ang higanteng Thunder Halberd sa kanyang kamay, ginawa itong galit na Thunder Dragon, pinaputukan si Yefan. Dalawang nakakatakot na puwersa ng antas ng batas ng eroplano ang bumaril sa dalawang direksyon. Sa sandaling kumilos si Ye Shuangguang, nagbago ang kanyang mukha. Mali. Paano kaya? Natigilan siya nang malaman na ang sword intent ni Yefan ay umindayog. Ang espadang shearer na ito, pabayaan siyang patayin, imposibleng tamaan pa siya, daan-daang metro ang layo nito. Paano siya makakagawa ng isang nakamamatay na pagkakamali sa isang napakahalagang labanan? Hindi kaya. Hindi siya tinutukan ni Yefan sa simula pa lang. Gusto niya. Nanlaki ang mga mata ni Ye Shuangguang, nagpahayag ng hindi kapani-paniwalang pagkabigla. Bigla niyang naintindihan ang intensyon ni Yefan. Sa simula pa lang, ang layunin ni Yefan ay lumikha ng dalawang mundong nilikha ng dalawang kapangyarihan ng Hongmeng. Ang dalawang puwersa ng Hongmeng, pagkatapos ng banggaan, ay magbubunga ng isang puwersa ng reaksyon, na nagtutulak sa dalawang mundo at humihila ng distansya. At dahil kaakit-akit ang itim na butas sa gitna, muli itong magpapalapit, magbanggaan, at magsisimulang muli ang dalawang kapangyarihan ni Hongmeng. Gayunpaman, kung may sapat na kapangyarihan, kapag ang dalawang puwersa ng Hongmeng ay itinulak palabas, itulak ang isa pa. Kahit na itulak mo lamang ang isang maliit na distansya tulad nito, maaari mong mapupuksa ang pagkahumaling ng black hole at ganap na maghiwalay sa dalawang direksyon. Kapag ang dalawang primordial powers ay hindi na nagbanggaan at nagbanggaan, ang black hole ay mawawala, at ang primordial power ay mapupuno ng impunity. Ang mundo kung saan matatagpuan ang black hole na ito ay hindi na muling magkakatawang tao ng sibilisasyon dahil sa black hole. Ngunit, posible ba iyon? Ito ang dalawang eroplano na nilikha ng mga masters ng Hongmeng. Gaano kalakas ang kapangyarihan ng isang magsasaka upang ganap na paghiwalayin ang dalawang eroplano? Bagamat sinasabing hanggat nasira ang kritikal na punto, magagawa ito, ngunit paano matutukoy ni Yefan kung maaabot ang kritikal na punto? Kung sabihin, ito ay pagsusugal. Pastahan na ang kapangyarihang itinulak palabas sa dalawang direksyon na ito ay sapat na upang paghiwalayin ang dalawang puwersa ng Hongmeng. At least, ito ay dapat na kapangyarihan ng batas ng eroplano, kaya, sa mundong ito, maliban kina Yefan at Ye Shuangguang, walang sinuman ang makakapagsimula ng planong ito. Alam na alam ito ni Yefan, kaya't dinala niya rito si Ye Shuangguang ng sunod-sunod at nagtanghal ng ganoong dula. Ngayon na, biglang nagbago ang takbo ni Yefan, at ginawa niya ang sword walking at dragon body technique na wala ng silbi. Biglang lumampas sa speed limit ngayon, nagulat din si Ye Shuangguang, at napagtanto na si Yefan ay talagang clumsy. Ang kanyang figure ay umiwas sa pangharap na pag-atake ng Thunder Halberd, ang itim na apoy sa kanyang mga mata ay pumuputok, at ang enerhiya ng Thunder Halberd ay dumaloy at nakakuha ng pananaw.
Ang Blazing Sun Thunder Halberd, na tila tumunaw sa kanya, at ang Azure Sword Intent na inilabas niya ay sabay na kinokontrol ng kanyang kamalayan. Paghiwa-hiwalay. 3 patong, 4 na patong, 6 na patong, 7 patong, 8 patong. Desperado si Yefan, ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya, sa sandaling maaapektuhan niya ang dalawang puwersa, upang ishot ang enerhiya sa dalawang direksyon. Mahigit sa 12 ang hindi makontrol na pagkakawatak-watek. Ang nakapipinsala ng Sword Intent at Thunder Halberd, pagkatapos ng 12 o higit pang pagkakawatak-watek, ay lumaki na para bang lalamunan nila ang lahat. Ang lakas ng epekto ay umabot sa isang hindi pa nagagawang lakas. Gayunpaman, sinamahan din ito ng coverage ng exponential. Gitling. Si Yefan ay napakalapit sa Thunder Halberd. Bagamat gumagalaw siya, hindi pa rin niya ito nahawakan nang mahawakan siya ng nagniningning na banal na kulog na kangyan. Nagpunas lang siya ng kaunti, at nagsimulang masunog ang laman at dugo ng kanyang katawan, para bang sumangaw ang kanyang primordial spirit. Hindi alam ni Ye Xuanguang kung saan siya nagpunta sa oras na ito, at kahit na sa kanyang lakas, hindi siya nang ahas na dalhin ito sa sobrang pagsabog ng 12 layer ng disintegration. Alam ni Yefan na tapos na siya. Sa sitwasyong ito, napakaraming beses na niyang nakatagpo sa Barbarian God Pearl, no at aquatic nang hindi mapigilan, at pinasabog ang sarili hanggang sa mamatay. Pagkatapos ng lahat, hindi na sila makakasamang muli. Si Yefan ay nagpakita ng isang mapait na ngiti sa kanyang puso. Sa huling pagkakataon, talagang huling pagkakataon. Nang maramdaman ni Yefan na halos wala na ang kalahati ng kanyang katawan, at malapit na siyang mawala ng tuluyan, isang misteryosong itim at puting kapangyarihan ang bumalot sa kanya. Ang kapangyarihan ni Xuanming ay naging isang ice shield, isa pang layer ng depensa. Isang malamig na damo, pilit na pinalamanan ng isang dakot ng elixir na puno ng espiritual na enerhiya sa bibig ni Yefan. Xingzo. Akala ni Yefan ay nasisilaw siya, ngunit ang babaeng tumingin sa kanya nang may luha sa kanyang mga mata ay si Su Qingzo. Ang aklat ng langit ay tumakbo sa sukdulan, na bumabalot sa kanila dito. Biglang naalala ni Yefan ang sandaling nasa laboratorio si Chu Yunyao at nag-aalangan siyang magsalita. Pwede bang sabihin? Ang lahat ng ito ay napag-usapan ng mga kababaihan ng pribado. Matagal nang nagtatago si Su Qingzo sa Space Ring. Hinding-hindi na ako mahihiwalay pa sa iyo. Tiyak na sabi ni Su Qingzo. Tumulo ang mainit na luha mula sa mga mata ni Yefan, na parang nawala ang nag-aapoy na sakit sa kanyang katawan at kaluluwa. Biglaan, si Su Qingzo ay nagluwa ng isang subo ng dugo. Kahit na ang Wordless Book of Heaven ay napakalakas, limitado ang cultivation ni Su Qingzo. Ang kalasag ng makalangit na aklat ay umabot na sa limitasyon nito, at ang kalasag ng yelo ng kapangyarihan ng Xuanming ay sadyang hindi sapat upang labanan ang Divine Thunder at kangyan ni Ye Xuanguang, na direktang nagdulot ng pagsalungat sa babae. Su Qingzo, ibahin mo sa akin. Si Xiao Ziner sa isang pulang damit ay biglang lumitaw, at ang pulang Lotus Sui Huang Fengyan ay itinulak sa sukdulan. Isang malaking Phoenix Flame Fire Shield ang bumalot sa kanilang tatlo. Kasabay nito, ang isang pares ng malalaking pakpak ng Phoenix ay nabuksan, na humantong sa kanilang tatlo na lumayo sa mapanganib na lugar. Ziner. Naunawaan ni Yefan sa oras na ito, ang dalawang babaeng ito na may kakayahang mabuhay sa primordial black hole ay nagpasya sa simula pa lang na samahan nila siya sa desperadong pagliligtas na ito. Kabanata 2609 ang huling plano. Huwag mong isipin ang pagiging mag-isa sa lahat ng oras. Kinagat ni Xiao Ziner ang kanyang mga pilak ng ngipin, nanginginig ang kanyang boses. Sa kabaliwan na nagngangalit, ang Phoenix ay naglalagablab na parang dagat ng apoy, ang walang katapusang batas sa pagbawi ni Xiao Ziner ay kumikilos ng sukdulan. Bagamat ang mga batas ng antas ng emperador ay hindi mababawasan, ang antas ng paglilinang ni Xiao Ziner ay ikaapat lamang na antas ng magulong antas. Ibig sabihin, si Xiao Ziner ay maaari lamang magpatuloy sa pagbawi batay sa ikaapat na antas ng kaguluhan. At ang Red Lotus Sui Huangyan ng ikaapat na layer ng chaos, sa primitive black hole na ito, ay hindi sapat upang matiyak na walang palya. Ang dambuhalang Scorpion Shield at Asher Crown na binalot ni Feng Yan na ganap na nakabalot sa kanilang tatlo, na patuloy na nagtitiis sa lahat ng uri ng pinsala mula sa labas. Sa malawak na black hole, 3 tao ang nagyakapan upang magpainit. Para itong maliit na apoy na nahulog sa walang hangganang dagat. Ito ay mukhang lubhang marupok at maaaring lumabas anumang oras. Tumingin si Yefan kay Su Qingzo na walang takot sa buhay at kamatayan sa kanyang mga bisig, ngunit niyakap lang siya ng mahigpit. Tingnan si Xiao Ziner, na naubos na ang lahat ng lakas sa kanyang harapan, ngunit tila nilalamon ng nagliliwanag na banal na kulog at primordial na kapangyarihan anumang oras. Isang nakakagaan ng ngiti ang lumitaw sa maputlang mukha ni Yefan. Asawa, pumunta ka sa ring, sabi ni Yefan. Matigas na umiling si Su Qingzo, halatang iniisip na mamatay ng magkasama. Maging masunurin, nag-isip ako ng plano pansamantala, may pagkakataon pa tayo. Sumimangot si Su Qingzo at nag-isip sandali bago bumalik sa ring. Hindi sapat ang kalidad ng apoy ng Phoenix ko, hindi ko na ito kayang ipagtanggol, hindi ko na kayang makipagsabayan sa pagbawi.
Nang makita ang kapangyarihan ng nagliliyab na araw at kulog na halberd na patuloy na umaatake, ang mga mata ni Xiao Ziner ay nakasisilaw, parang natutunaw. Mabaho Ye Fan. Nagpapakamatay ka talaga. Bakit walang katapusan ang kulog na ito? Si Ye Fan ay naglabas ng isang dosenang disintegrasyon sa Thunder Halberd, kahit si Ye Fan mismo ay hindi matindaan kung gaano karaming beses. Kung tungkol sa pagkakawatak-watek, lagi itong nagiging pervert habang nagpapatuloy. Imposibleng isipin kung gaano ito maaaring lumawak sa isang dosenang o higit pang mga layer ng disintegration. Sa simula, imposibleng hatulan kung gaano karaming puwersa ang kailangan para ganap na malaya ang mundong nilikha ng kapangyarihan ni Hongmeng mula sa puwersa ng grabidad ng black hole. Kung nawalan lang ako ng lakas, pero hindi ako makapagtiyaga, sobrang ayaw ko. Sa makatuwid, ang tanging magagawa ni Ye Fan ay gawin ang kanyang makakaya, at wala siyang pakialam sa kanyang buhay o kamatayan. Sa oras na ito, tinitingnan ng sinag na lumalawak pa, tulad ng lumalaking dragon na kulog, ang mga mata ni Xiao Ziner ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ziner, naglakas loob ka bang sumugal? Tanong ni Ye Fan. Natigilan si Xiao Ziner, nakita niya ang ligaw at kabaliwan sa mga mata ng lalaki. Ano bang problema ko? Mamamatay na ako. Kung nanalo ka sa taya, baka hindi ka mamatay, at maaari mong dagdagan ang iyong pagkakataon na magtagumpay. Wala akong pakialam. Bilasan mo. Tumayo ka at sabihin sa akin kung ano ang dapat gawin ng matandang babae. Isa lang ang kailangan mong gawin. Alisin ang kalasag, tipunin ang lahat ng iyong apoy ng phoenix sa isang tuwid na linya, at bitawan ang apoy ng phoenix ng magkatulad sa direksyon ng banal na kulog na ito. Ano man ang susunod na mangyari, huwag tumigil. Yun lang. Ayan na. Inihagis ni Xiao Ziner ang kanyang mahabang lumilipad na buhok at hindi ito pinansin. Ayon sa kahilingan ng lalaki, ang hugis ng apoy ng phoenix ay nabago, at ang orihinal na kalasag ng scorpion at berdeng corona ay nakakalat, at ito ay direktang nakompres sa isang phoenix flame beam. Sa sandaling ito, mahigpit na niyakap ni Ye Fan si Xiao Ziner mula sa likod. Kasabay nito, tanggalin ang space ring sa iyong kamay at ilagay ito sa damit ng babae. Muling nag-alab ang itim na apoy sa mga mata ni Ye Fan. Emperor level Fengyan, maghiwa-hiwalay. Muli, walang habas na binuwag ni Ye Fan si Fengyan sa ikatlo, ika-4, ika-7, ika-8, at maging ang ika-9 na layer. Fengyan mula sa isang batis, pumailan lang sa isang ilog na mataas sa langit. Tumama ang torrent sa bahaging iyon ng mundo ng Hongmeng. At si Fengyan, na sumabog sa isang iglap, ay naging sanhi din ng diretsyong pagbalot nilang dalawa dito. Kahit na ang banal na kulog na lumiwanag ay hindi maaaring magkaroon ng anumang epekto sa kanila. Ngunit sa parehong paraan, si Ye Fan ay hindi isang babaeng phoenix, at hindi siya immune sa apoy. Sa oras na ito, si Fengyan, na hindi na makontrol ni Xiao Ziner, ay nagsimulang sunugin si Ye Fan. Bagamat sinubukan ni Xiao Ziner ang kanyang makakaya upang protektahan si Ye Fan gamit ang kanyang apoy ng phoenix, ang antas ng proteksyon na ito ay hindi sapat. Mabaho Ye Fan, nililigawan mo ba si kamatayan? Biglang nagising si Xiao Ziner at naintindihan ang plano ng lalaki. Noong una, binalak na hayaan si Ye Xuanguang na gumanap ng Long Xiao Jiushan upang magkaroon ng epekto sa mundong iyon. Gayunpaman, hindi sinunod ni Ye Xuanguang ang plano sa huli, at isang beses lang ginamit ang Blazing Sun Thunder Halberd. Nangangahulugan din ito na hindi sapat ang kapangyarihan upang itulak ang dalawang mundo. Noong una, pagkatapos maipasa ang simulation, ang success rate ay isa lamang sa 10,000, ngunit ngayon ay nabawasan na ito ng kaunti. Nakita ni Ye Fan ang hitsura ni Xiao Ziner sa oras na ito, at nagkaroon ng kislap ng pag-asa. Ginamit lang niya ang disintegration technique ng plane low level sa Fengyan ni Xiao Ziner. Matapos ang disintegrasyon ng Fengyan, dahil sa batas ng eroplano, mayroon din itong sapat na impluensya. Bagamat hindi ito kasing husay ng Long Xiao Jiushan ni Ye Xuanguang, ang tagumpay ay nakasalalay sa pagpupursage nito. Bukod dito, si Xiao Ziner mismo ay hindi natatakot kay Fengyan, kahit ilang beses niyang paghiwa-hiwalayin ang Fengyan, hindi siya masasaktan. Nangangahulugan din ito na kailangan lang ni Ye Fan na gawin ang kanyang makakaya at hindi kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan ng mga kababaihan. Ang nawasak na Fengyan ay maaari ding protektahan si Xiao Ziner, na mas ligtas para sa mga kababaihan. Gayunpaman, si Ye Fan mismo ay hindi pinalad. Ikaw bastard! Ikaw! Nasaktan ka na naman! Napaluha si Xiao Ziner. Matapos niyang maunawaan ang intensyon ng lalaki ay lalo siyang nalungkot. Dahil, kung siya mismo ay may kapangyarihan sa antas ng eroplano, kung gayon siya ang pinakamahusay na tao na lumahok sa planong ito. Sayang nga lang at hindi sapat ang lakas niya kaya ang pinaka-basic na gasolina lang ang naibibigay niya sa oras na ito, pero hindi talaga siya makapagmadali sa unahan. Ang plano ni Ye Fan ay halos ginagarantiyahan na siya at si Su Qingzu sa ring ay magiging maayos, ngunit si Ye Fan mismo ay masusugatan ng husto ni Fengyan sa huling sandali ng pagkakawatak-watek. Kaya naman, nang bumagsak si Ye Fan sa ika-9 na antas, hindi na siya nakatagal pa. Namatay na si Ye Fan dahil sa direktang pagkasunog ni Fengyan, at ang kanyang buong katawan ay nasunog na parang nasa hustong gulang. Nagmamadaling ipinadala ni Xiao Ziner ang lalaki sa space ring. Huwag kang mamatay. Huwag kang mamatay.
Palibhasa'y tinamaan ng mapanirang kapangyarihan sa antas ng eroplano pagkatapos ng pagkakawatak-watek ng 2 beses na magkakasunod. Alam ni Xiao Ziner na kahit na makabawi si Ye Fan, malamang na magtatagal ito. Ang punto ay, si Ye Xuanguang ay nasa isang sulok pa rin ng black hole. Kung mahanap sila ni Ye Xuanguang, at hindi pa rin kayang lumaban ni Ye Fan, mamamatay pa rin sila. Si Xiao Ziner ay desperadong nagpatuloy sa paghahatid kay Feng Yan, bagamat wala na si Ye Fan, tumigil ang pagkakawatak-watek. Ngunit gusto niyang gawin ang kanyang makakaya upang makapaglabas ng lakas hanggat kaya niya, kahit na ito ay may kaunting epekto, maaaring ito ay mapagpasyahan. Mamatay man silang tatlo, at least, hayaang mawala ang orihinal na black hole. Sa sandaling ito, ang bawat segundo ay magiging kasing haba ng isang siglo. Sa ring, niyakap ni Su Qingzhou ang lalaking sunog na walang buo ang mga paa, at ipinikit ang kanyang mga mata. Malakas na sumigaw si Xiao Ziner, desperadong pinakawalan si Feng Yan, naghihintay ng resulta. Kabanata 2610 Pag-asa. Matatagpuan sa isang lugar sa magulong walang laman, tahimik na nagkukubli ang isang maliit na arka na kasing laki ng bulsa na kayang tumanggap lamang ng halos 100 tao. Sa harapan ng arka, maraming letra ang nakaukit na siyang pangalan ng arka, Pag-asa, Pag-asa. Sa control room, si Chu Yunyao, na nakasuot ng puting Amerikana, na may isang baso ng red wine sa kanyang kamay, ay nakaupo sa upuan ng kapitan, nakatingin sa kaguluhan sa labas, natulala. Sa ilalim ng console, sa isang round table, si Ning Zimo, Feng Yaoying, Nayan Ruzhao at iba pang mga babae ay nakaupo o nakatayo, tahimik na hindi nagsasalita. Ang mga mukha ng lahat ay hindi maipaliwanag na solemna. Maging sina Wu Yeshu at Shilanyo, na napakahusay sa pagsasaayos ng kapaligiran, lahat ay may mga pulang mata sa sandaling ito, at wala sila sa mood na magbiro. Ang aking heavenly essence gu ay hindi pa gumaling. Wala na akong panahon na itanim muli ang gu ni Brother Ye Fan. Kung hindi, makakatulong ako ng kaunti. Si Shilanyo ay sumangot at sinisi ang sarili. Sa labanang ito, paano matutukoy ng isang pinsala ang kahihinatnan? Xiaoyu, huwag kang malungkot, maliban kay Qingzhou at Ziner, hindi talaga tayo makakatulong. Hinaplos ni Ning Zimo ang ulo ng dalaga. Actually, lahat ginawa ang best nila at ginawa ang makakaya nila. Kung magkakasama tayo, makakatulong talaga tayo, sino ba naman ang matatakot sa kamatayan? It's just that it's useless to blame yourself, and going there will only a hindrance. Kalsada ng Feng Yaoying. Natawa si Ayer sa sarili, maaaring may nagawa akong mali. Kung pinili kong magsanay sa iyo ng mas maaga, sa halip na manatili sa korte upang labanan ang mga masasamang espiritu, baka naabutan ko ang labanan na ito. Ikaw ay ang oracle ng Diyos na si El Daisail. Kasama mo rin ba ang Panginoong Sword God? Sa tabi ng proteksyon na bintana ng arka, mayroong ilang mga babae na naglalayo sa kanila. Ito ay Candlelight, Feng Qinglan at Xiao Waiso, at Candlelight din ang nagdala ng maliit na dalaga na si Bikung Chan. Sa oras na ito, nakilala ni Xiao Waiso kung sino si Ayer, at nakaramdam ng napakahimala. Napakunot ang noo ni Ayer dahil sa kawalan ng kasiyahan, hindi ba? Nahihiyang ngumiti si Xiao Waiso, hindi naman, medyo kakaiba. Kahit na magkakilala kayo, hindi dapat magtagal. Mas matagal ko nang kilala si Ye Fan kaysa sa iyo. Tsaka itong si Din Xiao, napakaikling panahon mo lang nakilala si Ye Fan, di ba? Hindi ba't estudyante mo pa rin siya at hindi nakasama? Ilang beses ba tama, paano ka nagkaroon ng relasyon? Nang makitang kinukwestiyon ang relasyon nila ng kanyang kalaguyo, agad na sinagot ni Ayer ang ilang salita. Ako. Sabi ni Xiao Waiso na may pagkadismaya, hindi ko alam na siya ang Diyos ng espada noong panahong iyon, siya pala ang nagpanggap na isang malamig na kapatid, at naantig ako. Ang gusto ko ay ang malamig na kapatid, okay. Ang malamig na kapatid. Nagkatinginan ng mga babae, nakakaamoy ng kakaibang amoy. Kuya Leng sabi mo, hindi ba tatawagan itong Leng Xingchen? Hulaan ni Ling Yue at nagtanong. Oo, paano mo nalaman? Nagsinungaling siya sa iyo noon. Napakurap si Xiao Waisu. Ang mga babae ay nanunuya, puno ng pang-aalipusta, paghamak, at kahit na tila nahihiya na sabihin ito. Tama na, hindi ba siya kukuha ng ibang pangalan? Napakawalan Gia ng taong ito, hindi na talaga ako makakabalik sa pagkakataong ito, marahil ito ang salot ng Diyos, umiling si Shu Lingshan. Huwag mo itong banggitin, narito si Jillian, bulong ni Feng Yaoying. Pinunasan ni Nayan Ruzhao ang kanyang mga luha at walang pakialam na sinabi, hindi bale, para sa akin, si Leng Xingchen ay isang nakaraang pangyayari sa buhay ko. As long as my husband is well, he can call him whatever he wants, at hindi ako magagalit. Ang lahat ng mga babae ay nalungkot nang marinig ito, at umakyat upang aliwin sila. Kaya, Leng Xingchen, ano ang problema ng babaeng ito? Nakikiusyoso pa rin si Xiao Waiso, ngunit direktang tinakpan ni Feng Qinglan sa tabi niya ang kanyang bibig. Pwede ka bang mamatay kung hindi ka magsasalita? Galit na sabi ni Feng Qinglan. Inusenteng kumurap si Xiao Waiso. Giggle, masyado kayong kawili-wili. Napangiti ang kandila, pinagmamasdan ang interaksyon ng dalawang babae ng may interes,
saka humigop ng red wine sa baso at dahan-daang naglakad papunta sa console. Ibinaba niya ang kanyang ulo, bumagsak ang kanyang mahabang mabangong buhok, at tumingin kay Chu Yunyaw na walang sinabi. Shu Guoshi, hiniling mo sa akin na dalhin sila sa Arca, ngunit ngayon, hindi ko alam kung ano ang gagawin ng Panginoon, kaya wala kang planong ipaliwanag ito sa amin. Nagmamadali ding tumingin sina Feng Qinglan at Xiao Waiso. Naluluji din sila. Pagkasakay sa Arca, hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Akala nila makikita nila si Ye Fan, ngunit nabigla sila nang malaman nila na lalabanan ni Ye Fan si Ye Xuanguang. Hindi nagsalita si Chu Yunyaw, ngunit nagtap ng ilang beses sa keyboard, at isang holographic na imahe ang lumitaw sa gitna ng round table sa ibaba. Sa pagkakataong ito ang modelo ng plano ng labanan para sa pag-aalis ng black hole. Dahil sinabi ni Ye Fan na ikaw ang lahat sa hinaharap, kung gayon may karapatan kang malaman kung ano ang iyong haharapin. Isang beses ko lang sasabihin, depende sa sarili nyo kung maiintindihan nyo. Kaagad, inilagay ni Chu Yunyaw sa oras na ito ang plano, halos ipinaliwanag. Matapos marinig ang nakatutuwang planong ito, si Zhu Guang, Feng Qinglan, at Xiao Waiso ay natulala. Bagaman para sa kanila, ang Panginoon ng Hongmeng, ang kapangyarihan ni Hongmeng, at ang mga dahilan para sa pagbuo ng primitive black hole ay napakalabo pa rin. Gayunpaman, kahit na hindi nila alam ang tungkol dito, alam nila na ito ay isang imposibleng misyon. Paano ito posible? Kahit sa prehistoric world, kung gusto mong ilipat ito, halos imposible. Bagamat hindi ko alam kung gaano kalaki ang mundong nilikha ng Panginoon ng Hongmeng, tiyak na mas malaki ito kaysa sa prehistoric world, di ba? Bulalas ni Xiao Waisu. Ang gulo. Nasaan siya? Tawagan mo siya ngayon. Hindi mapigilan ni Feng Qinglan na matuwa. Napabuntong hininga si Chu Yunyaw, una sa lahat, ito ang tanging sinag ng pag-asa para iligtas ang mundo, at walang sinuman sa inyo ang may karapatang gumawa ng mga desisyon para sa kanya. Pangalawa, ang planong ito ay hindi walang tagumpay, ngunit ang posibilidad ng ang tagumpay ay kaawa-awang maliit. Talagang imposible ang dalawang mundo, ngunit ang talagang nagtutulak sa dalawang puwersa ni Hongmeng sa magkabilang panig ay ang puwersa ng pakikipag-ugnayan. Ang dalawang puwersang ito ang pinakakritikal, Ye Fan at Ye Xuanguang, ang artificial na idinagdag na puwersa, maaaring hindi ito mabibilang na 1 bilyon. Ang hinahanap niya ay isang maliit na variable, kung maaari lamang nitong masira ang kritikal na punto at mawala ang epekto ng gravity ng black hole. Sa katunayan, ang bilis ng daloy at dami ng orihinal na puwersa, kalkulahin ng mga parameter tulad ng dalas ng banggaan ng dalawang puwersa ng Hongmeng. Mahigit kumulang na matansya na ang dalawang puwersa ng Hongmeng, o ang dalawang eroplano, ay may pagkakataong ganap na magkahiwalay. Ang pagtulak ng isang nakatigil na bagay, ito ay talagang mahirap, dahil mayroong static na friction, ngunit ang mga gumagalaw na bagay ay palaging mas madali. Higit sa lahat, kung ang dalawang puwersa ni Hongmeng ay itutulak palayo sa isang tiyak na lawak. Black hole, bumababa ang atraksyon. Ang iba pang mga black hole, kung malapit ang mga ito, ay magpapataas ng pagiging kaakit-akit ng dalawang puwersang ito ng Hongmeng. Kung darating at aalis, tataas at bababa, na magiging sanhi ng chain reaction. Kung ikaw ay mapalad, ang dalawang puwersang ito ng Hongmeng, ay makakaharap sa grabidad ng iba pang mga black hole, kung gayon ang tagumpay ng planong ito ay tataas ng husto. Hindi ko maintindihan ang maraming bagay, ngunit kahit na ano, ito ay isang napakababang posibilidad na pagtatangka. Pagkatapos ng lahat, sinabi mo rin na kahit na ang dakilang Emperor Qiyu at Emperor Xuanyuan ay hindi nagawa sa simula, sabi ni Zhu Guang na nakakunot ang noo. Hindi ito ginawa ni Qiyu at Ji Xuanyuan, malamang dahil hindi nagtulungan si Ji Xuanyuan. O dahil si Qiyu ay walang karanasan, kaya hindi sila nagtagumpay, sa kasamaang palad ay pinatay sila ni Ji Xuanyuan ng direkta. Siyempre, tama ka, posible. Hindi talaga pwede. Kung gayon ang Panginoon ay nangangahas na makipagsapalaran. Siya at si Ye Xuanguang ay pinagsama, maaaring hindi sila ang kalaban ng dalawa, sabi ni Zhu Guang na nakakunot ang noo. Huminga ng malalim si Chu Yunyaw, may dalawang dahilan. Ang una, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Qiyu na subukan ng paulit-ulit. Ngunit ginaya ito ni Ye Fan. Pangalawa, kung totoo ang mga hula natin tungkol kay Tuan-Tuan. Kung gayon, hindi sila mamamatay. Ano? Ikot-ikot. Ang liwanag ng kandila, Feng Qinglan at Xiao Waiso ay lahat ng tuliro. Ang ibang babae ang nagpakita ng pag-asa at naunawaan ang ibig sabihin ni Chu Yunyaw. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng control room, at maraming tao ang nagmadaling pumasok. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.